Ang batang ito ay binubugbog sa bahay at tinatratong parang bigo. Ang pangalan niya ay Arata Tuma. Hindi siya nakapasok sa akademya dahil ang kapangyarihan niya ay abo, isang bagay na akala ng lahat ay basura. Kaya napilitan siyang maglinis ng bahay para lang maiwasang mabugbog. Pero pagkalipas ng 6 na taon, niloko sila ng kanyang kapatid ng mga mangangaso. Ininiksyonan nila ng dugo ng halimaw ang kanyang kapatid. Nawala sa kanya ang lahat ng araw na iyon hanggang sa napagtanto niyang hindi walang silbi ang kanyang abo. Maaari niya itong gamitin na parang isang mahiwagang aninong globo. Pagkatapos, sinimulan niyang wasakin ang lahat ng mga mangangaso na tumawa sa kanya. 6 na taon sa nakaraan, magiliw niyang naalala ang kanyang mahal na kapatid. Naghuhugas ng pinggan sa isang magulong kusina, sinusunod lang niya ang mga utos na ibinibigay sa kanya araw-araw. Hindi niya sinasadyang mabitawan ang isang plato, at nabasag ito. Nag-aalala, hinawakan ni Arata Tuma ang mga basag na piraso, iniisip ang galit na reaksyon ng kanyang ina. Tapos may sumigaw sa kanya, tinatanong kung ano na naman ang ginawa niya. Galit na galit, tinawag niya itong walang silbi, at nagbantang ibabalik siya sa ampunan. Nakatungo, humingi siya ng paumanhin sa pagkakamali, masama ang pakiramdam sa buong sitwasyon. Sinabi niya sa kanya na tigilan na yon at itapon agad ang basura. Nakatayo sa tabi ng lababo, pinapanood niya ang mag-asawa na nag-uusap sa likuran. Balik sa trabaho, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain, iniisip ang kanyang kuya. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang, iniisip na hindi niya talaga karapat-dapat manirahan sa bahay na yon. Sakto namang dumating ang kanyang kuya, tinatawag siya habang may dalang bag ng groceries. Si Ryu Tuma, ang kanyang kapatid, ay bumiti at kumindat sa kanya, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Nang makita ang basura, tinawag niya ang bata para sabay nilang itapon. May bahagyang ngiti, pumayag siya, masaya sa ginawa ng kanyang kapatid. Magkahawak kamay, lumabas sila para itapon ang basura. Isang sandali ng pagkakaugnay. Nakaupo sa sahig, nanonood siya ng balita tungkol sa pagpuksa sa isang mahiwagang halimaw. Sa balita, isang sikat na bayani na nagngangalang Kisaragi ang tumalo sa isang silver rank na demonyo. Tuwang-tuwa, nagkomento siya na ang mga Slayer ay mga kamanghamanghang tao na lumalaban para protektahan ang mundo. Lumitaw ang kanyang ina sa likuran niya, seryosong nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Sinampal siya nito, sinisigawan na isa siyang walang kwentang bata at dapat nagtutupi ng labada. Nainis sa kanyang reaksyon, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng tingin sa kanyang mukha. Kahit puno ng luha ang kanyang mga mata, patuloy siyang nakatitig sa kanya ng walang kibo. Namumula sa galit ang kanyang mukha. Naggalit ang kanyang mga ngipin at lalo pang nagalit. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamay, sinisigawan siyang huwag na siyang titingnan ng ganoon muli. Nanigas, pinanood lang niya ang papalapit na kamay nito, na malapit nang tumama sa kanya. Bago pa man tumama ang sampal, lumitaw ang kanyang kapatid at hinawakan ang pulso nito, pinigilan ang atake. May pasa sa mukha, masamang tinitigan siya ng nakatatandang kapatid. Pagkatapos ay tinawag niya si Arata para umalis, at sabay silang lumabas ng kwarto. Sa labas, parehong may pasa sa mukha ang magkapatid pagkatapos ng away. Para sa kanya, ang kanyang kuya ay isang tunay na bayani na laging nagpoprotekta sa kanya. Dahil sa konsensya, iniisip niyang hindi na siya maaaring masyadong umasa sa kanyang kapatid. Nakaupo sa hagdan, tinawag niya ang kanyang kapatid para sabihin ang isang bagay na medyo nakakahiya. Buong determinasyon, ibinunyag niyang ang malaking pangarap niya ay maging isang Slayer. Sumisigaw, ipinangako niyang magiging Slayer siya, tataka sa bahay na iyon, at isasama ang kanyang kapatid. Nangangakong magpapalakas, sinabi niyang tiyak na mapoprotektahan niya ang kanyang kapatid. Dahil doon, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ng nakatatandang kapatid habang nakikinig. Inilagay ang kamay sa kanyang balikat, sinabi niyang tiyak na magagawa ito ni Arata. Nagpatuloy siya, sinasabing may kabaitan at lakas si Arata na hindi natitinag. Pagkatapos ay tumayo siya ng may pananabik, sumisigaw na magsisimula na ang kanilang espesyal na pagsasanay ngayon. Tuwang-tuwa sa ideya, sabay silang sumigaw na sa wakas ay gagawin na nila ito. Para maging isang Slayer, nagsimula siyang magsanay na parang baliw araw-araw. Dahil laging nandyan ang kapatid niya para palakasin ang loob niya, naniwala siyang posible ito, pero sabi niya hinding-hindi niya malilimutan ang isang partikular na araw na iyon. Pagtingin sa pinto, may nakita siyang labis niyang ikinagulat. Bigla, isang maliwanag na bagay ang sumalamin sa dilat na mata ng bata. Nalilito, tinawag niya ang kanyang kuya na lumingon para tingnan kung ano yon. Lulutang-lutang sa pagitan nila, isang gintong globo ang lumitaw sa gitna ng silid na ikinagulat nilang dalawa. Kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha, hindi makapaniwala ang kuya sa kanyang nakikita. Mahigpit na niyakap si Arata, sinabi niyang nakita ng mga Diyos ang lahat ng kanyang pagsisikap. Habang magkayakap pa, sinabi ni Arata, salamat, habang sinabi ng kanyang kapatid na maaaring magkatotoo ang mga pangarap. Masaya para sa kanya, sinabi ng kanyang kapatid na ipinagmamalaki niya ito na parang siya ang nanalo. Sa pagtingin maigi, napagtanto niyang isa itong water attribute orb. Nakaluhod sa sahig, inabot ni Arata ang bagay na matagal na niyang ninanais. Ngunit mula sa kung saan, isa pang kamay ang lumitaw, mabilis na kumilos patungo sa gintong globo.
Kinuha ang bagay para sa sarili, biglang inagaw ng lalaki ito mula sa mga kamay ng bata. Ngumisi, sinabi niyang masyadong maganda ito para sa isang tulad ni Arata. Nang makita ito, sumigaw ang kuya na ang globo ay talagang pag-aari ni Arata. May pagbabantang tingin, nainis ang lalaki sa pagsabat ng bata. Sa isang malakas na suntok, itinapon niya ito sa gilid, sumisigaw na kung ano ang sa kanya ay sa akin na ngayon. Malakas na tumama ang kuya sa pader na gawa sa kahoy dahil sa impact. Desperado, sinigaw ni Arata ang pangalan ng kanyang kapatid nang makita ang nangyari. Hawak ang globo, sinabi ng lalaki na maibebenta ito ng malaki, at sa wakas ay makakabili na siya. May luha sa kanyang mga mata, na pagtanto niyang laging kinukuha ng masasamang tao ang mga mahahalagang bagay. Nagbago ang eksena sa isang malaking gusali ng Goto Corporation na nangingibabaw sa gabi. Nakaupo sa isang armchair, nag-alok ang isang lalaki ng 30 milyon, iniisip na sobra-sobra na ito. Nakangiti, tinanggap ng lalaki ang pera at masayang ibinigay ang gintong globo. Nang matanggap ang bagay, maingat itong hinawakan ng bumili, pinagmamasdan ang lahat ng detalye nito. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, habang hawak ang bagong nakuha niyang bagay. Balik sa kasalukuyan, si Takatura mula sa Goto Corporation ay napapaligiran ng mga photographer. Bilang isang bagong bituin, sabi nila siya ang magliligtas sa mundo. Nang makita ang balita, nagkomento si Arata na ang taong ito ay may mga ginagawang kamanghamanghang bagay kamakailan. Sumang-ayon ang kanyang kaibigan, sinasabing nakakabaliw ang pagiging mayaman at isa ring slayer. Nagtataka, tinanong niya kung anong uri ng globo ang nakita ni Arata ilang taon na ang nakalipas. Inilarawan niya ang isang gintong globo na may asul na singsing, ramdam pa rin ang parehong emosyon mula sa araw na iyon. Sumisigaw tungkol sa globo, ipinakita ng kanyang kapatid ang kanyang buong galit sa sitwasyon. Ipinaliwanag na sa Japan, mayroon lamang isang gintong globo para sa bawat elemento. Pagkatapos ay inakusahan niya ang sarili niyang ama na ibinenta ang globo at nagsinungaling sa lahat. Pagbalik sa bahay, nakaupo sa sopa, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap habang nanonood ng telebisyon. Nang hihinayang siya na kung nasa kanya lang ang globo, sana ay naging slayer na siya ngayon. Nang marinig iyon, mataman siyang tinitigan ng kanyang kapatid, na tila may naiisip na ideya. Pagkatapos ay nagpasya siya, sinabing babawiin niya ang bagay ngayon din. Agad na tumayo, tumalikod siya para umalis, pero pinahintay siya ng isa. Nagbago ang eksena, dinala tayo sa isang malaking gusali sa sentro ng lungsod. Sa loob ng isang opisina, inanunsyo ng isang babae na may bisita si Master Takatura. Nagtatanong kung sino ito, sumagot siyang abala siya ngayon. Kahit na, pinayagan sila ng lalaking nagngangalang Goto Takatura na pumasok sa silid. Pagdating sa lokasyon, pumasok ang dalawang magkapatid at binati ang lalaking naghihintay sa kanila. Nanatiling tahimik si Goto Takatura, pinagmamasdan lamang ang dalawang kararating. Sa sandaling iyon, tila medyo natakot ang nakababatang kapatid sa kanyang tingin. Paliwanag sa receptionist, sinabi niyang ginamit nila ang pangalang Tsubasa Tuma para makapasok. Nang nasa silid na, formal siyang nagpakilala bilang si Ryo, anak ni Tsubasa Tuma. Diretsahan niyang sinabi na nandoroon siya para bawiin ang orb na ipinagpalit ng kanyang ama. Nakangiti, tinanong ni Goto Takatura kung ano ang eksaktong tinutukoy niya tungkol sa palitang ito. Sa galit, hinampas niya ang mesa at sinabihan si Goto na huwag magkunwari. Pagkatapos ay pinagdaop lang ni Goto ang kanyang mga kamay, sinasabing naiintindihan na niya ngayon ang sitwasyon. Sunod, tinanong niya kung naghahanap sila ng pera. Agad itong itinanggi ni Ryo, sinasabing ang orbi ay pag-aari ng kanyang kapatid at gusto niya itong maibalik. Matapos marinig ang lahat, nag-isip sandali si Goto pero agad din pumayag. Nakangiti, sinabi niyang mayroon siyang isang napaka-interesanteng bagay na gustong ipakita sa kanila. Tumayo siya, ginabayan sila sa silid, sinasabing maaari nilang asikasuhin ang orb mamaya. Pagkatapos ay dinala niya sila sa isang pinto na bumubukas sa isang madilim na silid. Nagulat, sinabihan siya ni Ryo na maghintay, pero huli na ang lahat para umatras. Pagtingin sa loob, ang magkapatid ay ganap na naparalisa sa nakita. Sa sandaling iyon, isang malaking bitak ang bumukas sa sahig sa mismong harapan nila. Sumisigaw sa takot, tinanong niya kung bakit mayroong magical fissure doon. Sa isang mabilis na paalam, itinulak lang sila ni Goto sa madilim na silid. Mabilis siyang nag-type ng code sa panel, ikinulong ang magkapatid. Habang paalis, sinabi niyang wala siyang oras para sa kanila at sinabihang magsaya na lang. Desperado, kinakalampag ng nakababata ang pinto, sinisigawan ang duwag na buksan ito kaagad. Sa sandaling iyon, isang madilim na globo ang nagsimulang lumabas mula sa bitak sa sahig. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, sinabi ni Ryo na napakasama na ng kalagayan nila ngayon. Pagkatapos ay nagbabala siya na sasapian sila ng madilim na kaluluwa at gagawing mga magical beast. Bigla, sumugod ang globo patungo sa dalawang kapatid na na-corner. Sa isang reflex, lumingon si Arata at nakita ang mabilis na paparating na atake sa kanya. Sumisigaw na mag-ingat, itinulak siya ni Ryo ng buong lakas para iligtas siya. Dahil sa impact, tumilapon si Arata at napahandusay siya sa sahig. Nakahiga sa lupa, lumingon siya, tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang mata ni Arata.
Sa kanyang harapan, ang kanyang kapatid ay tuluyan ng nilamon ng makapal na madilim na enerhiya. Kahit na sinasapian, nakangiti siyang nagtanong kung ayos lang ang kanyang kapatid. Nang makita ito, lubos na nawalan ng pag-asa si Arata, hindi makapaniwala sa eksena. Sa isang mabilis na flashback, naaalala niya ang pangako ng kanyang kapatid na palagi siyang poprotektahan. Inaabot ang kanyang kamay, tinawag ni Ryo ang pangalan niya sa huling pagkakataon bago siya magbago. Sa isang nagbagong hitsura, sinabi niyang kaya ito ni Arata. Hindi mapigilan ang kanyang mga luha, patuloy na umiiyak si Arata ng desperado sa sahig. Sumisigaw ng hindi, nagmamakaawa siya sa kanyang kapatid na labanan ang pagbabago. Sa harap ng kanyang mga mata, ang kanyang kapatid ay nagbago at naging isang dambuhala at nakakatakot na magical beast. Paralisado, nagtataka lamang siya kung bakit nangyayari ito. Nakahiga sa sahig, nagsimula siyang questionin ang lahat, iniisip kung saan siya nagkamali. May bagong tingin sa kanyang mga mata, idineklara niya na ang dapat sisihin ay ang mga taong kumuha ng lahat mula sa kanya. Sa sandaling iyon, ang globo ng madilim na enerhiya ay lumingon at gumalaw patungo sa kanya. Nakilala ang globo, napagtanto niyang sa wakas ay natagpuan na niya ang maalamat na orbi. Naglalarawan sa kanyang mga mata, ang orb na dating tila hindi niya kayang abutin. Inaabot ang kamay, idineklara niya na magiging kanya ang orbi at siya'y magiging isang slayer. Nang mahawakan niya ang bagay, nagsimula niyang sipsipin ang lahat ng kapangyarihan ng globo. Pagkatapos ay nagsimulang magbago ang kanyang mga mata, isang senyales na nagsisimula na ang pagbabago. Sa matinding sakit, nagsimula siyang sumigaw habang nilalamon siya ng kapangyarihan mula sa loob. Sa sandaling iyon, naging ganap na pula ang kanyang mga mata, na nagpapakitang sumusulong ang proseso. Sa huling sigaw, tuluyan siyang nilamon ng madilim na enerhiyang iyon. Hindi nagtagal, isang abiso ang nagsabi sa kanya na natanggap niya ang proteksyon ng demonic realm. Pagkatapos ay isa pang mensahe mula sa sistema ang nagpakita ng mga bagong kasanayan na kanyang nakuha. Paglipat ng eksena, nakikita natin si Goto Takatora na kalmadong naglalakad sa pasilyo ng kanyang opisina. Nakangiti, sinabi niyang magiging pagkain sila para sa kanya upang mag-level up. Para sa kanya, ito ang nangyayari kapag ang mga hamak na tao ay naglakas loob na hamunin siya. Naglalakad ng may kumpiyansa, naniniwala siyang napakadaling nalutas ang problema. Pabalik sa madilim na silid, patuloy na sumisigaw sa sakit si Arata habang nagbabago. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sa wakas ay naintindihan niya ang lahat ng nangyari sa kanyang katawan. Nagawa niyang patatagin ang sarili, lumapag siya sa kanyang mga paa, nararamdaman ang mga bagong pagbabago. Tinitingnan ang sariling kamay, iniisip niya kung nakuha niya ba talaga ang kapangyarihan ng orbi. Isang sigaw ang umalingangbaw sa silid habang sumusugod ang nilalang diretsyo sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, iniwasan niya ang suntok na gumawa ng malaking butas sa sahig. Napagtanto niyang umiwas siya dahil sa instinct at mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan. Sinusubukan ang kanyang bagong katawan, gumagalaw siya sa paligid ng silid na may nakakagulat na liksi. Bigla, isang kakaibang interface ang lumitaw sa harap niya, nagpapakita ng iba't ibang impormasyon. Sinusuri ang screen, nakikita niya ang kanyang level, isang health bar, at maging ang kanyang mga kasanayan. Nagulat, napansin niyang iba na ngayon ang itsura ng mundo kumpara sa dati niyang nakikita. Ang nilalang ay umungal muli, naghahanda para sa isa pang atake. Sinasabihan siyang kumalma, hinihimok niya ang kanyang kapatid na huwag magpalamon sa enerhiyang iyon. Ikinuyom ang kanyang kamao, nanumpa siya na sa pagkakataong ito, siya na ang magliligtas sa kanya. Huminto ang malaking nilalang at tinitigan siya na para bang naintindihan ang kanyang sinabi. Ipinakita ang mga ngipin nito, ang nilalang ay umungal ng nakakatakot sa kanyang direksyon. Sa ibaba niya, ang nilalang ay nakulong sa isang malaking butas sa lupa. Sa matinding pagsisikap, nag-focus siya hanggat kaya niya para mapanatili ang kontrol. Dahil dito, nagalit ang nilalang at nagpakawala ng isang mapanirang suntok sa lupa. Pagkatapos ay biglang tumakas ang halimaw, sinisira ang pader ng gusali. Nagtataka siya kung bakit itinigil ng halimaw ang pag-atake nito at tumakas ng walang dahilan. Napagtanto ang panganib, sinabi niyang kailangan niya itong hanapin bago pa ito umatake ng iba. Sakto, isang kakaibang enerhiya ang lumitaw at sumigaw siya na maghintay ito. Nang mapansin niya, ang maliit na daga ay tuluyan ng nilalamon nito. Lubos na natatakot, pinanood niya ang pagbabagong anyo na nangyayari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Agad-agad, isang dambuhalang hayop ang lumitaw at tinitigan siya, handang sumalakay. Sumusugod sa matulin na bilis, naghahanda ang nilalang na umatake gamit ang mga kuko nito. Sinubukan niyang umiwas, pero mas mabilis ang hayop kaysa sa kanya. Sa isang malakas na suntok, winasak ng hayop ang sahig, pero nakatakas siya. Dumudulas sa sahig, sinabi niyang wala siyang oras para sayangin dito, ngunit mabilis siyang nagulat sa isang suntok na tumama sa tabi mismo ng kanyang mukha. Mula sa lakas ng suntok, marahas siyang tumilapon sa malayo. Nakahiga sa lupa, sinabi niyang malakas ang tama at kailangan niyang habulin ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay may naalala siyang isang mahalagang bagay na maaaring magbago sa takbo ng laban. Bigla, isang abiso ang lumitaw na nagsasabing nakakuha siya ng mga bagong kasanayan sa pakikipaglaban.
Idineklara na isa na rin siyang hunter ngayon, naghanda siya para sa isang ganting salakay. Pagkatapos ay nag-concentrate siya para gamitin ang isa sa kanyang mga bagong nakuha na kasanayan. Gamit ang kanyang bagong kasanayan, sumugod siya patungo sa hayop ng may hindi kapanipaniwalang bilis. Matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan, tiningnan niya ang pinsalang idinulot niya sa lugar. Nang makakita ng itim na pulbos, sinabi niyang ito ang kapangyarihan ng pagsabog. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang nilalang ay nakatayo pa rin at nakatitig sa kanya. Nang walang sinasayang na sandali, muling sumugod ang hayop sa kanya ng buong lakas. Sa desperasyon, sumigaw siya na muling sumusugod ang nilalang sa kanya. Tinamaan ng direkta, marahas siyang ibinagsak sa lupa. Kahit na malubhang nasugatan, sinusubukan niyang humanap ng lakas para tumayo at patuloy na lumaban. Iniisip niya kung mamamatay na lang ba siya nang walang nagagawa ngayong naging hunter na siya. Habang malapit nang matanggap ang huling suntok, nang hinayang siya na hindi niya maililigtas ang kanyang kapatid. Kahit nasa sahig na, sinabi niyang kailangan niyang magmadali para mailigtas ito sa tamang oras. Habang naghahanda ang halimaw na sumalakay, naramdaman nitong may kakaiba. Sa sandaling iyon, isang madilim na enerhiya ang nagsimulang lumabas mula sa buong katawan niya. Napansin ang pagbabago, kumikinang ng maliwanag ang mata ng nilalang, tila nagulat. Bigla, maraming atake ng anino ang lumitaw at direktang tumama sa halimaw. Napatalsik sa malayo, sumigaw ang nilalang habang tinatanggap ang buong pinsala ng atake. Pagkatapos ng lahat, mukhang nawalan na siya ng malay sa sahig. Dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata, iniisip niya kung ano ang nangyari. Tinanong niya ang sarili kung siya ba ang tumalo sa nilalang gamit ang lahat ng mga sandatang iyon. Habang tinitingnan ang kanyang mga kamay, sinusubukan niyang intindihin kung ano ang nangyari noong wala siyang malay. Sakto, isang notifikasyon ang lumitaw na nagsasabing nag-level up siya mula 1 hanggang 3. Iniisip niya kung nag-level up ba siya dahil tinalo niya ang halimaw ng mag-isa. Sumagot na hindi, mabilis siyang bumangon, binaliwala ang lahat ng sakit. Sabi niya hindi na yon mahalaga at tumingin sa butas sa pader. Sinabing kailangan niyang magmadali, tumakbo siya para hanapin ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay naalala niya ang lalaking nagbanta sa kanya kaninang umaga. May matinding paninindigan, ipinahayag niyang hindi niya kailanman patatawarin ang lalaking iyon. Bigla, mula sa kung saan, bumagsak na lang siya sa gitna ng bangketa. Nagbago ang eksena, lumulubog ang araw sa likod ng isang malaking gusali sa syudad. Sa loob, may nagtanong kung dapat ba nilang pasukuin ang naging mahiwagang halimaw. Pagkatapos, mukhang hindi nagustuhan ng lalaking blonde ang kanyang narinig. Pagpasok sa lugar, nagtataka siya kung ano ang nangyayari doon. Nang makita ang butas sa pader, tinanong niya kung bakit ito nasira. Sabi niya, masyadong mahina ang mga tao roon para sirain ang pader. Hindi maaari, sabi niya ng galit na galit, tinawag na mga walang hiya ang may gawa. Sa isang alaala, tinawag ng kapatid niya ang pangalan niya ng may ngiti. Niyakap siya ng mahigpit, mukhang napakasaya ng kapatid niya sa sandaling iyon. Ngunit ngayon na nagbago na, sinabi niyang kung si Arata iyon, posible ang lahat. Desperado, sumigaw si Arata para sa kanyang kapatid, iniabot ang kamay sa kanya. Nagising na lito sa isang kama, nagtataka siya kung nasaan siya. Pagkatapos, isang imahe ng isang halimaw ang biglang pumasok sa kanyang isip. Pagbangon sa kama, sinabi niyang kailangan niyang hanapin ang kanyang kapatid sa bayan. Nagulat sa sitwasyon, nagtataka siya kung ano ang ginagawa nila sa kanya. Lumitaw sa harap niya, sinabi ng nurse na manatili siya sa kama. Ipinaliwanag niya na nakatanggap sila ng tawag tungkol sa pagkahimatay niya sa kalye. Tinitingnan ang kanyang kamay na may benda, nagsimula siyang iproseso ang sitwasyon. Matapos maalala na bumagsak siya sa lupa, naintindihan na niya ang nangyari. Medyo nalilito pa rin, tinanong niya sa nurse kung anong lugar ito. Sumagot siya na ito ay isang help station para sa mga baguhan. Iniisip kung sino ang nagdala sa kanya doon, kinuha niya ang isang mahalagang papel. Nagkomento siya na baguhan siya at dapat sumali sa isang guild. Sinabing, pasensya na, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pumunta sa isang partikular na lugar. Inis na inis, sumigaw siya na hindi maaari at kailangan niyang magpahinga. Hiniling sa kanya na maghintay, tumalikod siya at umalis sandali. May seryosong tingin, nakatitig siya sa pinto ng silid. Inilagay ang kanyang mga paa sa sahig, naghanda siyang umalis sa kama. Habang naglalakad papunta sa pinto, narinig niya ang isang balita tungkol sa halimaw na nakakawala. Gulat, natigilan siyang makita na kumalat na pala ang balita. Dalawang lalaki sa pasilyo ang nag-uusap tungkol sa isang hindi kilalang hunter. Nang marinig ang kanilang usapan, napagtanto niyang hinahabol ng guild ang kanyang kapatid. Pagbalik sa silid, pinag-uusapan ng nurse ang tungkol sa pabuya. Nagulat, sumigaw siya para sa kanya nang makita niyang wala na siya doon. Tinitingnan ang walang laman na kama, lubos siyang nalilito. Tumatakbo sa mga kalye, sinusubukan niyang marating ang kanyang destinasyon sa lalong madaling panahon. Naalala niya ang pakikipag-usap sa kanyang kapatid tungkol sa isang hindi kilalang hunter. Isinasaalang-alang ang posibilidad na pagtanto niyang maaaring nasa isang magical fissure ang kanyang kapatid. Kung ganoon, sabi niya wala siyang pagpipilian kundi hanapin sila isa-isa. Bigla, nakarinig siya ng anunsyo tungkol sa isang bagong fissure na lumitaw. Nakatayo sa kalye, narinig niyang lahat ng residente ay kailangang lumikas kaagad.
Kinu-question ang pagkakataon, sinabi niya sa sarili na dapat niyang puntahan para tingnan. Sa gitna ng lungsod, isang bronze difficulty na magical fissure ang nagpakita. Habang papalapit, napansin niyang may harang na inilagay sa paligid ng lugar. Sa paniniwalang nandoon ang kanyang kapatid, iniisip niya kung kakayanin niya ito. Pagkatapos, sinabing kailangan na niyang pumunta, tumakbo siya ng buong bilis papunta sa portal. Sakto, isang system message ang nag-anunsyo na nagsimula na ang paghuli sa fissure. Habang hinihila siya papasok, naramdaman niya ang paglipat sa bagong kapaligiran. Sa kabilang panig, pinapikit niya ang mga mata para masanay sa tanawin. Itinapak ang kanyang mga paa sa lupa, nagawa niyang makalapag ng ligtas. Nang nakadilat ang kanyang mga mata, pinagmasdan niya ang ganap na bagong tanawin sa kanyang harapan. Tumingin sa paligid, napansin niyang ibang-iba ang lugar kumpara sa labas. Hinahanap ang kanyang kapatid, sinabi niyang malalaman lang niya sigurado kung pupunta siya sa mas malalim. Bigla, isang screen ang lumitaw sa harap niya na ikinagulat niya. Dito, isang misyon ang lumitaw na nagsasabing talunin niya ang boss at isara ang fissure. Iniisip ang tungkol sa boss, nagtataka siya kung kaya niyang talunin ang iba pang mga halimaw sa daan. Binago ang kanyang tindig, naghanda siya para sa kung ano ang darating. Sa sandaling iyon, dumampi sa lupa ang mga paa ng isang halimaw na nilalang. Lumitaw sa harap niya, isang level 3 na lobong halimaw ang nakatitig sa kanya. Nakita ang kalaban, sinabi niyang sa pagkakataong ito kailangan na niyang lumaban ng totoo. Hinarap ang lobo, nagpasya siyang talunin ang mga mas mahinang halimaw para makasulong. Itinuro ang kanyang kamay, nagpasya siyang gamitin ang kanyang bagong kasanayan sa pakikipaglaban. Habang nakaturo ang kanyang daliri, nag-concentrate siya para i-activate ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang talim, sinisigaw ang pangalan ng kanyang teknike. Nang makita ang pagbuo ng sandata, nagdiwang siya dahil gumana ang skill. Galit na galit, umungol ang nilalang sa direksyon niya. Sumugod pasulong, nagpakawala siya ng direktang tama sa bibig ng halimaw. Naramdaman ang lakas ng suntok, marahas siyang naitulak pa atras. Napatalsik sa malayo, sinabi niyang nagsanay siya kasama ang kanyang kapatid para matiis ito. Sinusubukang pigilan ang pag-atras, matatag niyang itinapak ang kanyang paa sa lupa. Sa isang galit na sigaw, sumugod siya patungo sa halimaw ng walang pag-aalinlangan. Habang papalapit, nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok sa mga paa ng nilalang. Matapos talunin ang lobo, lumingon siya at sinabing naging maayos ang lahat. Sakto, isang system notification ang nagpapaalam sa kanya na nag-level up siya. Bumuntong hininga ng maluwag, tila nasiyahan siya sa kinalabasan ng laban. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata nang makaramdam siya ng bagong banta na papalapit. Tumingin sa unahan, nakita niya ang isang buong kawan ng mga lobo na paparating sa kanya. Desperado, kinu-question niya kung kaya niyang talunin silang lahat sa kanyang kasalukuyang level. Hawak ang kanyang sandata, napagtanto niyang hindi gagana ang pakikipaglaban ng ganoon. Pagkatapos ay naalala niyang maaari niyang gamitin ang skill na ginamit niya kahapon. Nang hindi siya binibigyan ng oras para mag-isip, sabay-sabay na sumugod ang mga lobo. Inilahad ang kanyang kamay, sumigaw siya na wala itong silbi dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang kapangyarihan. Napapalibutan ng mga halimaw, napagtanto niyang mabilis na mauubos ang kanyang enerhiya. Pagkatapos, isang malakas na suntok ang tumama sa lahat ng lobo ng sabay-sabay. Sa gitna ng pag-atake, isang misteryosong tao ang lumitaw at tinapos ang lahat ng kalaban. Nagkomento ang tao sa skill na ginamit sa laban. Pagtingala, tinanong niya ang bagong dating kung ano yon. Humanga sa teknik, nagtaka siya kung ang taong iyon ang gumamit nito. Binanggit ang asosasyon, tinanong nila kung si Arata ang hindi kilalang hunter. Paghaharap sa tatlo, mukha siyang nagulat sa kanilang presensya. Nagpakilalang si Leo Kuji, tinanong niya ang tungkol sa attribute ng binata. Sunod, ipinakilala si Shu Makishima, inaayos ang kanyang salamin na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos noon, si Hayato Akagi, isa pang miyembro ng grupo, ay ipinakita. Kinu-question ang kanilang presensya, tinanong niya kung ano ang ginagawa nila sa lugar na tulad nito. Tinanong naman ni Leo kung ang Lord Shon na ito ay isa sa 5 emperador. Biglang lumitaw ang mga halimaw na paa, nagliparan ang alikabok sa lahat ng dako. Pinapalibutan ng tatlo, lumitaw ang malalaking halimaw, handang umatake. Nang makita ang sitwasyon, sumugod ang mga nilalang papunta sa grupo. Hindi pinapansin ang mga halimaw, sinabi ni Leo na kinakausap niya ang isa. Paghahanda sa isang atake, ginalaw niya ang kanyang mga daliri para gumamit ng isang skill. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang pinakamalakas na teknik na tinatawag na Ragnarok Divine Fall. Habang nakahalukikip, naghanda siyang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Nagpakawala ng isang mapanirang atake, tinamaan niya ang lahat ng kalaban ng sabay-sabay. Pagkatapos ng pag-atake, tumalikod lang ang grupo at umalis. Habang pinapanood ang grupo, nananatili siyang nalilito sa kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay lumingon si Leo na nagsasabing iyon ang kapangyarihan ng isang Gold Slayer. Tinawag itong isang hindi normal na sitwasyon, napansin niya ang dami ng mga kalaban sa isang Bronze Rift. Pagkatapos ay nilapitan niya ang binata at tinanong kung ano ang skill niyang iyon. Hindi alam ang sasabihin, kinumpirma lang niya na gumamit siya ng isang skill. Ang skill na iyon ay tila hindi kabilang sa alinman sa 5 kilalang attribute.
Sinabi ni Leo na hindi pa niya nakikita ang teknik na yon at napansin na isa siyang freelancer. Sa isang agresibong tono, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng binata dito. Nasukol sa tanong, hinarap niya lang ang sitwasyon ng tahimik. Sinusubukang makatakas, nagpasalamat siya sa kanilang tulong at sinabing aalis na siya. Ngunit ipinaliwanag ni Leo na ang mga orbi ay lumilitaw mula sa matinding pagnanasa. Nagpatuloy siya, sinasabing karamihan sa mga ito ay tumutugma sa 5 attribute. Sinusuri ang binata, napagtanto niyang iba ang kanyang kapangyarihan sa iba. Kinukumpirma ang kanyang mga hinala, sinabi niyang ang binata ang hindi kilalang Slayer. May nagbabantang tingin, tinawag niya siyang isang irregular, ipinapakita ang kanyang mga intensyon. Hindi pa rin naiintindihan, hinarap niya ang kanyang kalaban na may tensyonadong ekspresyon. Tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, kinwestiyon niya ang terminong irregular. Sinusubukang iwasan ang komprontasyon, sinabi niyang kailangan niyang umalis agad. Ngunit nagbabala si Leo na bagamat hindi siya sumusunod sa mga utos, mayroong direktiba na hulihin siya, sinasabing huwag niya itong personalin. Sumugod siya sa binata. Nang makita ang papalapit na atake, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Gamit ang kamao niyang nag-aapoy, nagpakawala siya ng direktang suntok sa kalaban. Habang tinatamaan, sumigaw ang binata, tinatanong kung ano ang biglang nangyayari. Lumabas ang kanyang kakayahan upang ipagtanggol siya sa suntok. Nagulat sa depensa, tinanong ni Leo kung iyon ba ay isang uri ng proteksyon ng abo. Naitulak palayo, dumausdos siya sa lupa dahil sa lakas ng suntok. Napangisi, sinabi ni Leo na hindi iyon masama at sinabihan ang iba na sila na ang bahala. Nagkomento ang kanyang mga kasama na magiging masama ang mga bagay kung seryosong lalaban si Leo. May masamang ngiti, naghahanda siyang umatake ng buong lakas. Nagpakawala ng bagong atake, inihagis niya ang binata mula sa isang bangin ng walang pag-aalinlangan. Nagtatago sa likod ng isang bato, sinusubukan niyang protektahan ang sarili mula sa mga pag-atake ng apoy. Sumisigaw, sinabi ni Leo na sumuko na siya o talagang magiging abo siya. Nakatungo, alam niyang kung mahuhuli siya, hindi na niya mahahanap ang kanyang kapatid. Sinasabing walang silbi ang pagtatago, nagpakawala siya ng isa pang atake sa direksyon ng binata. Sumusugod, humagupit ang atake ng apoy sa buong larangan ng digmaan. Direktang tinamaan, bumagsak siya sa lupa dahil sa lakas ng suntok. Nagbabala si Leo na wala siyang magagawa sa pagtakbo at pagtatago lamang. Napagtanto na hindi ito gagana, nagpasya siyang kailangan niyang gamitin ang isa sa kanyang mga skill. May determinadong tingin, tila nakahanap siya ng solusyon sa problema. Na-curious, inoobserbahan ni Leo ang pagbabago sa postura ng kanyang kalaban mula sa malayo. Sa wakas ay tumayo, nagpasya siyang harapin ng direkta ang kanyang kalaban. Nakatutok ang kanyang mga kamay, naghanda siya sa kung ano ang darating. Napangisi, tinanong ni Leo kung sa wakas ay nagpasya na siyang lumaban. Sa pag-iisip na walang silbi ang lahat, sumugod siya na may mas malakas na suntok kaysa dati. Tumugon sa atake, nagawa niyang manipulahin ang mga atake ng apoy ng kalaban. Gamit ang kanyang kakayahan, nagpakawala siya ng bugso ng abo para pigilan ang suntok. Ang kanyang abo ay sa wakas ay nagawang patayin ang lahat ng apoy ng malakas na atake. Pinapanood ang lahat, nagbigay lang si Leo ng isang tiwalang ngiti sa sitwasyon. Pagkatapos ay sumigaw siya sa galit, sinasabing hindi na nasusunog ang kanyang abo. Sinabi naman ni Leo na hindi siya mukhang ordinaryong taong abo. Ngunit sinasabing ito na ang katapusan, naghahanda siya ng bagong atake. Sa isang malakas na suntok, sumigaw siya na sumuko na ang binata. Hawak ang kanyang espada, sumigaw siyang naghihintay ang kanyang kapatid sa kanya. Pagkatapos ay idineklara niya na hindi siya maaaring mahuli sa isang lugar na tulad nito. Nalilito sa sitwasyon, kinuwestiyon ni Leo ang pagbanggit sa isang kapatid. Bumubuelo, tumakbo siya ng napakabilis patungo sa kanyang kalaban. Sumisigaw sa laban, sumugod siya para magbigay ng isang suntok. Nakatama siya ng direktang suntok, ngunit nagawang ipagtanggol ni Leo ang kanyang sarili. Habang nagdedepensa, tinanong ni Leo kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Nagulat sa tanong, natigilan ang binata sandali. Muling nakuha ang kanyang balanse, umatras siya ng kaunti habang pinapanatili ang kanyang postura sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay nanahimik siya sandali, nakatitig lamang sa kanyang kalaban. Sinasabing kailangan niyang umalis, tumalikod siya para lisanin ang lugar ng laban. Sinabi naman ni Leo na kailangan niyang talunin ang boss ng Rift at mag-level up. Nakangiti, nagbabala siya na sa ganitong takbo, magiging abo lang siya. Umiling-iling, tila sumasang-ayon siya sa sinabi. Nagpapasalamat sa kanyang tulong, nagsimula siyang tumakbo ng mabilis. Nakangiti, sumigaw si Leo na magsanay siya ng mabuti at may kasighian. Paglapit, iniulat ng kanyang mga kasama na natapos na nila ang lahat ng katawan ng demonyo. Nagtatanong tungkol sa binata, napansin ng isa sa kanila na wala na siya sa paligid. Naaalala ang bata, sinabi lang ni Leo na isa siyang masigasig na tao. Napansin ang kanyang magandang kalooban, naghanda ang kanyang mga kasama para sa susunod na utos. Nagbago ang eksena, at isang alerto ng Demonic Rift ang tumunog sa Deep Blue Guild. Inanunsyo ng isang babae na isang rift ang lumitaw sa Shigeno District. Nakamarka sa mapa, ipinapakita ang eksaktong lokasyon ng rift. Lumingon, tinanong niya kung maaaring pumunta si Ichika sa lokasyon ng tawag. Agad na tinanggap ng Silver Slayer na si Ichika Lai ang misyon.
Pagsapit ng takip silim, nagsimulang umilaw ang matataas na gusali ng lungsod. Sa ibaba, nagliliwanag ang abalang mga kalsada sa ilaw ng hindi mabilang na mga ad at karatula. Samantala, sa bangketa, pabalik-balik ang mga taong nagmamadali. Habang nakatayo roon, sinabi niyang sa wakas ay lumabas na ang balita tungkol sa Magic Fisher. Naalala niya nang may panghihinayang na hindi niya nahanap ang kanyang kapatid dahil may naunang tumalo sa boss. Sakto, isang anunsyo mula sa EA ang nangangakong poprotektahan ng asosasyon ang lahat ng kaya nilang protektahan. Nang makita ang ad, idineklara niyang kakailanganin niyang gawin ito ng mag-isa. Biglang tumunog ang isang alerto ng Magic Fisher at bumulong siyang nandito na. Sa gitna ng maraming tao, nalaman ng lahat na nagbukas ang Fisher sa Shigeno District 4. Pagkatapos, isang alerto sa telepono ang nagbabala sa lahat na lumikas sa lugar hanggang sa dumating ang mga Slayer. Napapaligiran ng mga tao, napansin niyang napakalapit lang ng Shigeno District 4. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang makarating doon bago isara ng ibang mga Slayer ang lugar. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya, tumatakbo laban sa agos ng mga taong tumatakas. Sa unahan lang, isang bronze rank na Magic Fisher ang bumukas sa gitna ng kalsada. Pagdating sa lugar, sinabi niyang sanay mahanap niya ang kanyang kapatid sa loob ng Fisher. Biglang may sumigaw na ang Magic Fisher ay isang restricted area. Pagkatapos, 2 bronze rank Slayer mula sa Navy Guild ang lumitaw at nagtanong kung Slayer siya. May napansin ang isa sa kanila at sinabihan siyang maghintay sandali dahil may nakita ito. Itinuro siya, sinabi ng lalaki na wala siyang guild insignia. May paghamak na tinawag siyang isang kaawa-awang Slayer na hindi man lang marunong lumaban. Naiinis, nagtataka siya kung sino ang mga lalaking ito na basta na lang sumulpot. Ipinaliwanag nila na lilinisin ng kanilang master ang lugar, kaya walang ibang pinapayagang pumasok. Nawawalan na ng pasensya, sinabi niyang hindi ito mahalaga. Kailangan niyang makapasok sa lalong madaling panahon. Binaliwala siya, binalaan siyang hindi nila siya papayagan dahil kailangan nilang makuha ang gantimpala para sa kanilang sarili. May ngisi, sinabihan siya ng isa na umatras habang naghahanda ito ng skill. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng ice attack na mabilis na tumama sa binata. Nakailag siya sa tamang oras at nagpakawala ng isang tiyak na suntok sa atake ng kalaban. Ngayong kaharap silang dalawa, sumigaw siyang masyado siyang nagmamadali para dito. Naggangalit ang ngipin, sinabi niyang kung iyan ang gusto niyo. Sumusugod, sumigaw siyang pababagsakin niya sila sa lalong madaling panahon. Ngumingiti, sinabi ng umatake na nahuli niya ito mismo sa kanyang bitad. Agad na nagbago ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na lubusang nagpahinto sa kanya. Hindi makagalaw, umungol siyang bigla siyang natrap ng lupa. Nakayuko sa harap niya, binalaan siya ng lalaki na ang kanyang latsyan ay walang katapusan. Pagkatapos ay binalaan nila siyang mag-ingat, tinawag siyang isang ligaw na rookie slayer. Sakto, isang babae ang lumitaw na sumisigaw at nagtatanong kung ano sa tingin nila ang ginagawa nila. Nakilala ang bagong dating, nagulat siyang makita ang silver rank slayer na si Bai Ichika. Sinabing ililigtas niya ito, naghanda siyang gamitin ang isa sa kanyang mga skill. Sa isang kumpas, nagpakawala siya ng kapangyarihan na ganap na nag-alis sa bitad sa lupa. Hinila niya ang sarili palabas sa maputik na lasyan na bumitad sa kanya. Pagkatapos ay tinulungan niya itong tumayo at tinanong kung bakit nag-aaway ang mga slayer. Ipinaliwanag ang sitwasyon, sinabi niyang ayaw siyang papasukin ng mga lalaking iyon sa Fisher. Narinig sila, nag-alala ang dalawa na baka suporta siya ng Guildmaster. Determinado siyang pigilan, sabay silang umatake, nagpakawala ng sunod-sunod na atake sa kanya. Nabigla, sumigaw siyang basta na lang sumulpot ang mga atake. Gumawa ng harang, ipinagtanggol niya ang sarili mula sa maraming atake na paparating sa kanya. Natumba sa lupa, sinabi niyang ayaw niyang makipag-away sa ibang tao. Itinuro siya, hiniling niyang lumaban kasama niya gamit ang kanyang suporta. Kahit nagulat, sinabi niyang hindi pa siya nakikipaglaban kasama ng iba, pero tinanggap niya ang tulong nito. Pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan ng kanyang skill at naghandang magbigay ng suporta. Habang dumadaloy ang kapangyarihan sa kanya, nagtaka siya kung ano yon, napansin niyang iba ang kanyang pakiramdam. Ipinaliwanag niya na mas magiging madali na ang paglaban ngayon dahil sa kanyang suporta. Nakuha ang mensahe, sumugod siya sa dalawang kalaban sa napakabilis na paraan. Nang makita siyang sumusugod, nagtanong ang isa kung hindi ba mas mabilis kumilos ang lalaki kaysa dati. Sa isang mabilis na atake, tinamaan niya ang isa sa mga slayer na hindi nakadepensa. Pagkatapos ng atake, parehong kalaban ay nakahandusay at talunan na sa lupa. Tinitingnan ang kanyang mga kamay, sinabi niyang magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinusuri ang kanyang stats, napagtanto niyang tumaas ng sobra-sobra ang kanyang mana level. Lumapit sa kanya, tinanong niya kung sinugatan niya sila, pero sinabi niyang ginamit niya ang likod ng kanyang talim. Narinig ang sagot niya, nagsimula siyang magsabi ng isang bagay tungkol sa dalawang iyon. Nakita ang kanilang guild insignia, sinabi niya, galing sila sa guild ko. Nakakahiya. Napagtanto ang koneksyon, naintindihan niyang isa siyang water-type slayer mula sa Takatora Guild. Nagpasalamat sa kanyang tulong, ipinakilala niya ang sarili bilang arata nang tanungin nito ang kanyang pangalan.
May ngiti, ipinakilala ni Ichika ang sarili at pinuri siya, sinabing medyo malakas siya. Habang magtatanong na sana siya tungkol sa guild nito, parang may naramdaman siyang kakaiba sa hangin. Sa tingin na puno ng galit, ipinakita niyang galit na galit siya sa buong sitwasyon. Habang tumatakas, sumigaw ang mga talunang Slayer na kailangan nilang hanapin agad si Master Takatora. Narinig ang pangalan, sinabi niyang kailangan niyang babalaan si Rei tungkol sa mga ginagawa ni Takatora. Naalala ang mukha ng lalaki, lalo siyang nagalit sa pag-iisip lang sa kanya muli. Nag-iba ng usapan, muli siyang nag-focus sa sitwasyon sa kanyang harapan. Malapit sa fissure, nagbabala siyang kailangan nilang linisin ang lugar bago pa may ibang dumating. Medyo nalilito, hindi niya lubos na maintindihan ang ibig niyang sabihin. Itinuro siya, ipinaliwanag niyang may narinig siyang mga kakaibang bagay na nangyayari sa mga low-rank area. Naalala ang buff, tinanong niya kung hindi ba pinadali ng kanyang suporta ang laban para sa kanya. May ngiti, nagpasalamat siyang muli, kinumpirmang napakaganda ng tulong nito. Nakangiti, tinanong niya kung gusto niyang makipag-team sa kanya para linisin ang Magic Fissure. Kahit na sa tingin niya'y mapanganib, tinanggap niya ang alok nito. Nagdiwang siya at sinabihang halika na. May tiwalang tingin, sinabi niyang siguraduhing makakasabay siya. Puno ng enerhiya, sumagot siyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Magkatabi, sa wakas ay naghanda na ang dalawa na pumasok sa malaking Magic Fissure. Pagkatapos, isang asul na screen ang lumitaw na nag-aanunsyo na magsisimula na ang raid sa fissure. Pagpasok sa fissure, tumapak sila sa isang ganap na bago at hindi kilalang lupain. Nagulat, tumingin siya sa paligid at nagtaka kung anong klaseng lugar ito. Sa likuran, isang higanting gagamba ang makikita sa kanyang sapot na nag-aabang ng biktima. Sa loob ng isang kuweba, dahan-dahang tumulo ang tubig sa isang madilim na malalim na lawa. Habang dumadaan sa koridor na bato, naglakad ang dalawa patungo sa isang malayong ilaw. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang fissure ay ibang dimensyon, kaya kailangan nilang mag-ingat. Habang naglalakad sa lugar, napagtanto niyang wala doon ang kanyang kapatid at walang mga magical beast. Pagkatapos ay naisip niyang masyadong mahirap mahanap ang kanyang kapatid ng ganoon kadali. Dahil sa buff ni Ichika, nagpasya siyang matutong lumaban at mag-focus sa pag-level up. Mula sa likod ng isang bato, isang malaking paa na may kuko ang malakas na tumapak sa lupa. Sa sandaling iyon, pareho silang napatingala, nagulat sa presensyang lumitaw. Sa harap nila, isang level 5 na goblin ang lumitaw na may hawak na malaking kahoy na pamalo. Naalala ang huling laban, sinabi niyang ang mga goblin ang pinakamahinang ranggo ng mga halimaw. Hawak ang kanyang sandata, sumugod siya at nagbigay ng isang nakamamatay na atake sa halimaw. Pagkatapos ng atake, sinabi niyang kaya niyang harapin ang ganitong antas ng hamon ng madali. Bigla, mas maraming paa ng goblin ang nagsimulang lumitaw mula sa lahat ng panig ng kuweba. Pagkatapos nito, isang dambuhalang kawan ng mga halimaw ang lumitaw sa mismong harapan niya. Habang nakaharap sa karamihan, iniisip niya kung kakayanin niya ang napakaraming kalaban. Sa sandaling iyon, ginamit ni Ichika ang isa sa kanyang mga skill, pinalalakas siya para sa malaking laban. Dahil sa suporta, na-update ang kanyang stats, na nagpapakita ng malaking pagtaas sa kanyang attack power. Habang nakangiti, sumigaw siya na ibuhos niya ang lahat laban sa mga kalaban. Sumusugod ng buong lakas, nag-level up siya at tinalo ang ilang mga halimaw ng sabay-sabay. Nakikita ang resulta, sinabi niya na sa tulong niya, madali niyang kakayanin ang bronze rank. Pinasalamatan siya, pinuri niya ang kanyang mga buff skill na talagang kamangha-mangha. Ipinagmamalaki, ipinagyabang niya na siya ang pangunahing support pillar ng kanyang guild. Bigla, napansin niya ang isang kakaibang kilos na papalapit mula sa likuran ng kanyang kasama. Pagkatapos ay sumigaw siya ng babala na isang halimaw ang naghahandang umatake sa mismong likuran niya. Nang hindi lumilingon, gumawa siya ng water shield para ipagtanggol laban sa biglaang pag-atake. Mula sa loob ng harang, naghahanda na siyang gamitin ang isa pa niyang skill. Nagpakawala ng malakas na water strike, tinamaan niya ng direkta sa ulo ang umaataking goblin. Humanga sa kanyang liksi, napagtanto niya na ang kanyang karanasan ay nasa ibang antas. Nang makitang huminto siya, tinanong niya kung ano ang problema at hinimok siyang magpatuloy. Sumagot siya na gusto niyang mag-level up para protektahan ang mga taong tulad niya. Habang nakangiti, sinabi niyang naintindihan niya ng perpekto ang ibig niyang sabihin doon. Pagkatapos, binalaan niya siya na kailangan muna niyang labanan ang maraming halimaw. Nagulat sa dami, iniisip niya kung ito ay isang irregular na sitwasyon sa dungeon. Muling natanggap ang kanyang suporta, mas lumakas ang kanyang loob para lumaban. Dahil pinalakas ang loob, iniisip niya na kung sinusuportahan siya nito, kailangan niyang gawin ito. Sa isang determinadong tingin, naghanda siyang harapin ang napakalaking kawan ng mga goblin. Sumisigaw, sumugod siya sa karamihan, nagle-level up sa bawat matagumpay na tama. Pagkatapos ng laban, sinabi niya na kung matatalo niya ang ganito karaming kalaban, lalo siyang lalakas. Habang nakangiti, binati niya siya sa magandang trabahong ginawa niya ng mag-isa. Bigla, isang notification ang lumitaw na nagpapakitang tumalon siya mula level 6 hanggang 10. Kinukumpirma ng notification screen na talagang umangat siya ng 4 na level ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, isa pang notification ang nag-anunsyo na nakakuha siya ng bagong combat skill.
Nagulat sa kanyang nakita, natigilan siya sandali. Lalo pang pinalala ang sitwasyon, isa pang kawan ng mga goblin ang lumitaw na may mas mababangis pang mga halimaw. Nang makita ang doble ang dami ng kalaban, nagbabala siya na hindi sapat ang isang simpleng atake. Nag-aalala, tinanong niya kung kaya niyang atakihin ang mga kalaban mula sa malayo. Pagkatapos ay naalala niya na kakakuha niya lang ng bagong attack skill. Tinitingnan ang kanyang listahan ng skill, nagpasya siyang gamitin ang bagong kakayahan ngayon. Sa mga matang nakatutok, sinimulan niyang ihanda ang kanyang pinakabago at pinakamalakas na atake. Isinisigaw ang pangalan ng atake, nagpakawala siya ng isang bira na sumugod patungo sa kawan. Walang pagkakataong dumepensa, isa sa mga goblin ang tinamaan ng direkta sa ulo ng atake. Habang nakaunat ang kamay, pinanood niya ang resulta ng kanyang bagong mapanirang kapangyarihan. Pagkatapos ng pagtama, isang malaking ulap ng maitim na usok ang pumuno sa buong lugar. Humanga, pinuri niya ang kanyang atake na sinasabing napakagaling at nalutas ang problema. Nasasabik, sinabi niya sa kanya na dapat silang dumiretso sa final boss ng ganoon lang. Bilang resulta, isang notification ang lumitaw na nagpapakitang umangat pa siya ng 2 level. Kinukumpirma ang notification, ang kanyang level ay mula 1-0 ay dumiretso sa level 12. Pagtingin sa loob ng kuweba, nakita nila ang isang mas malalim at mas madilim na daanan sa unahan. Huminto sa pasukan, sinabi niya na ang boss ay malamang nasa loob ng lugar na yon. Maingat na tumatakbo, sumulong sila upang harapin ang boss ng magkasama sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay tumingin sila sa unahan at nagulat sa kanilang natagpuan sa silid. Sa likuran, isang malaking kabalyerong may baluti ang nakaupo, naghihintay ng hamon. Mahigpit na ikinuyom ang kamao, tumayo ang nilalang upang simulan ang huling laban. Pagkatapos ay ipinakita ng boss ang sarili, isang level 15 na ogre na handa para sa labanan. Habang nakaharap sa boss, sinabi niya, hindi ito ang oras para matakot. Gumawa ng tunog ang boss, ngunit hindi niya maintindihan ang kakaibang wika na sinasabi nito. Sa sandaling iyon, ang sandata ng boss ay nagsimulang mag-ipon ng napakalakas na kuryente. Pagkatapos ay nagpakawala ng atake ang halimaw sa kanilang dalawa ng buong lakas. Tumalon sa harap niya, sumigaw siya na ipaubaya na lang sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay gumawa siya ng water shield para ipagtanggol laban sa malakas na atake ng kuryente. Habang nakaunat ang kamay, nagawa ng kanyang harang na pigilan ang malakas na atake ng boss. Hirap na hirap, pinipilit niyang panatilihin ang kanyang depensa ng buong lakas. Nabasag ang depensa, at ang impact ng atake ay nagpatalsik sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng impact, napaluhod siya sa isang tuhod, mukhang pagod na pagod. Nasa sahig, nagtataka siya kung ito ba talaga ay isang bronze rank na boss na may kuryente. Nang hindi sila binibigyan ng sandali para makabawi, nagpakawala muli ang halimaw ng isa pang atake ng kuryente mula sa sandata nito. Sinabi niya sa kanya na siya ang dedepensa at hiniling na gamitin niya ang pagkakataon para umatake. Muli, gumawa siya ng water shield upang harangan ang susunod na atake ng boss. Nahihirapan, sinabi niyang ayos lang siya at sinabihan siyang gawin na ito. Iniisip na hindi siya laging maaaring protektahan, nagpasya siyang kaya niyang lumaban mag-isa. Sumisigaw, heto na ako. Sinugod ng binata ang boss ng buong lakas. Tumalon sa ibabaw ng sandata, iniwasan niya ang atake ng kuryente ng dambuhalang halimaw. Nakikita ang perpektong pagkakataon, naghahanda siyang gamitin ang kanyang bagong skill. Sa isang malakas na atake, tinamaan niya ng direkta ang sandata na hawak ng ogre. Matapos ilunsad ang atake, pinagmasdan niya ang resulta ng kanyang pinakabagong teknik. Nakikita ang kanyang pagkakataon, sumigaw siya, sinasabing kailangan lang nilang tanggalin ang sandatang iyon. Mula sa impact ng atake, lumipad papalayo ang malaking sandata ng boss, kumalansing sa pagbagsak sa sahig. Malubhang nasugatan ang kamay ng halimaw, hindi na kayang hawakan pa ang sandata nito. Binaliwala ang kanyang kasama, direktang sumugod ang boss sa binata. Desperado, napagtanto niyang hindi siya makakataka sa atake ng halimaw sa oras. Dahil wala nang matakbuhan, tinamaan siya ng direktang atake mula sa ogre. Dahil sa impact, tumalsik siya paatras, na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugat. Nakikita ito, lubos siyang nabigla sa nangyari. Nakahiga sa sahig, tinawag niya ito, desperadong tumatakbo sa kanyang tabi. Gumawa ng water shield, pinrotektahan niya silang dalawa mula sa panganib. Sinasabi sa kanyang ayos lang, inilagay niya ang kanyang kamay sa sugat nito upang pagalingin siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang isa sa kanyang mga recovery skill para tulungan ang kanyang kasama. Sa kanyang mahika, mabilis na nagsimulang gumaling ang kanyang sugat. Dahan-dahan, nagsimulang magsara ang malaking hiwa, ngunit nararamdaman pa rin niya ang sakit. Nasa sahig pa rin, nagingit-ngit siya sa sakit ng atake. Tinutulungang tumayo, tinanong niya kung kaya pa niyang lumaban ngayon. Sa unahan, malakas na inapakan ng boss ang lupa at naghanda. Sumusugod sa kanila, umatake ang halimaw na may nakakagulat na bilis. Humanga, napansin niyang mabilis ang mga kilos nito at papalapit ito sa kanila. Naghahanda ng isang atake, hinampas ng boss ang protective barrier ng buong lakas. Ang impact ay tumama sa kanyang water shield, na sumalo sa buong puwersa ng atake ng boss. Nakikita ang purong lakas nito, sinabi niya masama ito, at hindi kakayanin ng shield.
Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang pigilan ang mga kilos nito para mapabagsak ito sa isang atake. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na puwang sa leeg ng halimaw, isang kahinaan. Tinanong niya kung kaya niya itong gawin at kinumpirma niya ang plano sa isang sigaw. Habang umaatake siya gamit ang kanyang mga bira, sumulong siya mula sa gilid upang mas mapalapit sa boss. Lumingon ang halimaw at matalim na tinitigan ang binatang papalapit. Walang sinayang na sandali, humataw ng malakas na suntok ang obre sa direksyon niya. Nakatitig sa kamao ng halimaw, pinaghandaan niya ang parating na suntok at sinabing, "Diyan mismo." Naghanda siya ng sarili niyang atake para gumanti. At pinakawalan niya ang kanyang atake, nasapul sa braso ng boss. Pagkatama, biglang kumislap ang pulang ilaw sa dibdib ng dambuhalang halimaw. Naging epektibo ang atake, napaatras ang boss at napaluhod, sumigaw siya, "Pagkakataon na natin." Sinabi niya na ito na ang tamang pagkakataon para tumira. Hawak ang sandata, sinabi niyang hindi na siya palaging poprotektahan. Para makatulong, ginamit niya ang isa pa niyang skill para palakasin ang atake nito. Magkadaop ang kanyang mga palad, sumigaw siya na gamitin nito ang kapangyarihan para talunin iyon. Tinanggap ang suporta niya, lumingon siya nang may tiwalang ngiti sa kanyang mukha. Namula ang kanyang mga mata, tanda na handa na siya para sa pangwakas na pag-atake. Mabilis na tumakbo, sumugod siya para sa pangwakas na atake laban sa boss. Lundag sa ere, sumigaw siya habang hinahanda ang atake gamit ang sandata niyang itim. Kitang-kita ang matinding galit, nag-focus siya sa pagtama ng tiyak na atake. Sa huling tiyak na pag-atake, tinamaan niya ng sandata ang leeg ng halimaw. Bumagsak ang katawan ng boss sa lupa, sa wakas natalo pagkatapos ng mahabang laban. Habang nakaharap sa talunang kalaban, naghabol siya ng hininga mula sa matinding labanan. Pagkatapos, isang notification ang nagkumpirmang natalo na ang boss ng Rift. Inanunsyo ng isa pang screen na nag-level up siya, mula 12 naging 13. Tumatakbo papalapit, tinawag niya ang pangalan nito, na halatang nakahinga ng maluwag. Nakangiti, itinaas niya ang kamay para makipag-high five sa kanya, para sa kanilang tagumpay. Tinitigan niya ang kamay nito, tila hindi nauunawaan ang kilos niya. Sa halip na apiran ng kamay niya, lumapit siya at hinalikan ito sa pisngi. Pagkatapos noon, sa wakas ay nag-high five sila para magdiwang. Isang screen ang nag-anunsyo na na-clear na ang Magic Rift at malapit na itong maglaho. Sumigaw siya na umalis na sila at tumakbo sila palabas ng madilim na kuweba. Paglabas ng Rift, tumakbo silang dalawa pabalik sa tunay na mundo bago ito magsara. Sa kanilang likuran, dahan-dahang nagsimulang magsara ang malaking Magic Rift sa kalye. Pagbalik sa lungsod, sa wakas ay ligtas na sila pagkatapos ng laban. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at sinabing hindi niya nahanap ang kapatid niya pero lumakas siya. Bigla, tila naramdaman niya ang buong pagod mula sa labanang katatapos lang. Dahil hindi na makatayo, napaluhod siya, lubos na naubusan ng lakas. Nag-aalala, tinanong niya kung ayos lang ba siya, at sinabing malubha ang kanyang mga sugat. May pag-aalala sa mukha, maingat niyang sinuri ang kanyang kalagayan. Mahigpit na hinawakan ang braso niya at itinayo siya. Inalalayan siyang maglakad, sinabi niyang kailangan nilang pumunta sa ligtas na lugar. Tinanong niya kung sa infirmary sila pupunta dahil hindi naman daw ganoon kalala ang pakiramdam niya. Nagbago ang eksena, ipinakita ang isang malaking gusaling may ilaw sa gabi. Pagdating sa lugar, tinanong niya kung ano yon, ang Navy Guild. Pagkapasok, sinabi niya na maghintay lang doon at magpalit ng damit kung gusto nito. Paglabas ng kwarto, sinabi niyang kailangan niya munang ihatid ang kanyang ulat. Nakaupo sa sofa, nagtaka siya kung anong klaseng ulat iyon. Maya-maya, binuksan niya ang pinto at sinabing ang tagal naman nito. Pagtingin sa loob, napagtanto niyang hindi ito ang infirmary ng association. Paglabas ng kwarto, naglakad siya sa pasilyo at nakabangga ng isang babae. Tumatakbo sa pasilyo, hindi nakahinto ang babae para maiwasan ang pagkakabangga. Hindi nakaiwas, nabangga niya ang babae na napasigaw sa gulat. Para hindi siya matumba, mahigpit niya itong niyakap sa pasilyo. Sa nag-aalalang tono, tinanong niya kung ayos lang ba ito pagkatapos ng pagkakabangga. Medyo nagulat, bahagya lang siyang tumango sa binata. Nang makilala kung sino ito, natigilan siya, takot na takot sa sitwasyon. Dahan-dahan siyang itinayo, hinawakan sa balikat para humingi ng tawad. Humihingi ng tawad, tumakbo siya palayo para makatakas agad sa sitwasyon. Naalala niya, siya pala ang master ng Navy Guild, isang panganib. Habang tumatakas siya, nanatiling nakatayo ang babae sa pasilyo, nakatingin sa direksyon niya. Hinawakan ang kanyang balikat, tila naramdaman niyang may kakaibang nangyari. Nalilito pa rin, nagtaka siya kung ano ang kakatuwang sitwasyong iyon. Pagpasok sa kwarto, nakita niya si Ichika na nakaupo at tinawag ito para kausapin. Nakangiti, sinabi niyang nakabalik na siya at magaling ang ginawa nito. Napansin ang pagkabalisa nito, tinanong ng master kung may nangyari ba sa loob ng Rift. Galit na galit, sinabi niyang hindi siya makapaniwalang ginamit nito ang mga tauhan niya sa kahit anong paraan na gusto nito. Mas kalmado na, sinimulan niyang ipaliwanag kung ano ang ginawa ni Goto Takatora. Pagkatapos marinig ang lahat, nagulat ang master na minumonopolya pala nito ang isang Rift. Dismayado, nang hinayang si Ichika na may isang tulad niya sa sarili niyang guild. Seryoso ang tingin, sinabi ng master na siya na ang bahala kung paano haharapin ito.
Ngunit sa pag-iba ng usapan, naalala niyang may iba pang mas mahalaga sa ngayon. Naalala niya ang binatang nakasalubong niya kanina sa pasilyo. Kinabukasan, inisip niya ang panganib na kinaharap niya nang makilala ang master ng Navy Guild. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata sa eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Sa ibaba, isang malaking halimaw na apoy ang umaatake sa mga Slayer sa lugar. Sa gitna ng atake, napansin niya ang isang batang nasa gitna ng panganib. Nag-aalala sa sitwasyon, nagitngit siya ng ngipin, at nanigas sa nakikita. Nang makita ang pag-atake ng halimaw, sumugod siya para iligtas ang batang nanganganib. Nabasag ang pananggalang dahil sa lakas ng malaking atake ng apoy. Galit na galit, sumigaw ang Slayer na wala itong silbi dahil hindi niya mapigilan ang halimaw. Bigla, isang madilim na atake ang tumama sa nilalang mula sa itaas ng napakabilis. Tumingin sa gilid, natulala ang binata sa nangyari. Sa paglapag niya sa lupa, lumikha siya ng malaking impact na nagpalipad ng makapal na alikabok. Isang malakas na madilim na enerhiya ang nagsimulang bumalot sa kanyang buong katawan. Nakahiga sa lupa, nagtaka ang Slayer kung ano yon kung isa rin siyang Slayer. Isang maitim na usok ang nagsimulang mabuo sa gitna ng kalye. May mga pulang mata, iniunat niya ang kanyang kamay at kinontrol ang malawak na madilim na enerhiya. Gulat na gulat, halos hindi makapaniwala ang Slayer sa nakikita niya sa kanyang harapan. Nagtaka siya kung anong klaseng skill iyon dahil ngayon lang niya ito narinig. Malakas na yumayanig ang lupa, sumugod ang nilalang na apoy para atakihin ang bagong dating. Nakatayo sa harap niya, tinititigan siya ng halimaw na may dalawang ulo gamit ang mga pulang mata nito. Hawak ang sandata, naghanda siyang protektahan ang mga taong natumba. Pagkatapos ay umilaw ang mata ng halimaw, hudyat na atake na ito ng buong lakas. Gamit ang dalawang ulo nito, nagpakawala ang halimaw ng malakas na apoy diretsyo sa kanya. Nakatungo, hinanda niya ang sarili sa paparating na atake. Gamit ang kanyang sandata, nagawa niyang salagin ang malakas na atake ng apoy ng halimaw. May determinadong tingin, hinarap niya ang dambuhalang nilalang na may dalawang ulo. Pagkatapos matamaan, dahan-dahang nagsimulang maglaho ang halimaw na apoy. Ang katawan ng nilalang ay naging usok at unti-unting naglaho sa lugar. Tanging itim na usok na lang ang naiwan sa lupa kung saan dating nakatayo ang dambuhalang halimaw. Mula sa malayo, pinanood ng isang lalaki ang buong laban mula sa tuktok ng isang gusali. May ngisi sa mukha, ipinatong niya ang baba sa kanyang kamay habang inoobserbahan ang lahat. Sinabi niyang nagiging interesante na ito at patuloy siyang nanood mula sa itaas. Sa paglipat ng eksena, ipinakita ang punong tanggapan ng Japan Slayers Association. Sa isang silid pulungan, inihayag ng isang lalaki na sisimulan na nila ang pulong. Ipinahayag ni Jinosuke Doju sa lahat ang pagsisimula ng konseho ng limang kalangitan. Katabi niya si Red Kuji, ang gold rank na Slayer mula sa Flaming Lion Guild. Naroon din si Rei Isaki, ang gold rank na Slayer mula sa Navy Guild. Nasa pulong din si Takuto Nagihara, ang gold rank na Slayer mula sa Jade Laire Guild. Habang humihikab, tila nababagot si Shoninamori ng Kaizen Guild sa sitwasyon. Sa pagbanggit sa paksa, sinabi ng pinuno na mas madalas nang lumilitaw ang mga abnormal na fissure. Nag-uulat ng isang kaso, sinabi ni Red Kuji na isang bronze rank na fissure ang nagpakawala ng maraming halimaw. Idinagdag ni Rei Isaki na lumalabas din ang mga boss na mas malakas kaysa sa kanilang ranggo. Nakangiti, sinabi ng isa sa mga Slayer na ito ay magandang pagsasanay lamang. Sa tingin na ito'y pagbabaliwala, sinabi ni Takuto na iyon ay isang pabayang paraan ng pagtingin sa sitwasyon. Isang tensyonadong kapaligiran ang nagsimulang mabuo sa pagitan ng dalawang Slayer. Sa pagyayabang, sinabi ni Red na mas maraming kasong nahawakan ang kanyang guild kaysa sa guild ni Takuto. Nainis sa komento, napatsik ang pulang buhok na Slayer bilang pagtutol. Tumatawag ng pansin, tinanong ni Jinosuke kung babaliwalain lang ba siya nito sa pulong. Tinanong naman ni Rei, ano kaya ang sanhi ng mga madalas na insidenteng ito? Teorya niya na may nagbabago at ito raw ang maaaring susi sa katotohanan. Hiniling sa kanila na iulat ang lahat, lumipat siya sa susunod na paksa sa agenda ng pulong. Nagulat ang lahat sa bagong paksa dahil ito ay tungkol sa sikat at kinatatakutang irregular. Kinukumpirma ang paksa, sinabi niyang ang irregular ay nagpapalipat-lipat sa mga fissure. Dahil dito, iniulat ni Rei na may isang tulad noon na lumitaw sa kanyang guild at pagkatapos ay naglaho. Nang marinig ang tungkol sa kakaibang kakayahan, napaisip si Takuto tungkol sa misteryosong binata. Bumubuo ng teorya, iminungkahi niya na baka hindi siya kabilang sa anumang guild. Nakangiti, iginiit ni Takuto na ang binata ay maaaring isa lamang sa mga mage. Ang pahayag ay nag-iwan sa pinuno at sa guildmaster na lubos na nabigla at nagulat. Napasinghal si Red Koji na may paghamak sa teoryang kararating lang niyang marinig. Sinigawan si Takuto, sinabihan siyang huwag magsalita ng kalokohan tungkol sa partikular na lalaking iyon. Nagulat sa revelasyon, tinanong ni Rei kung nakilala na rin ba niya ito, at kinumpirma niya ito. Naaalala ang laban, sinabi niyang imposibleng kasama niya ang mage. Nakikita ang reaksyon ng lahat, nagsimulang tumawa si Takuto sa sitwasyon. Kumindat na may ngiti, sinabi niyang nagbibiro lang siya sa kanila. Ang biro ay lalong ikinainis ni Red Kuji sa kanyang kasamahan sa guild. Pinapanatili ang kanyang kalmadong ngiti, tila nasisiyahan si Takuto sa tensyon sa silid.
Sa pagpapatuloy ng pulong, ipinaliwanag ni Genosuke na opsyonal pa rin ang utos na paghuli. Nakangiti, sinabi ni Shion na kung ganoon, walang dahilan para mag-alala. Iminumungkahi na hindi nila kailangang maging obsessed, tila wala siyang pakialam sa usapin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa ibang mga Slayer sa pulong na ganap na natigilan sandali. Tumayo siya, sinabing kailangan na niyang umalis at lumabas ng silid pulungan. Pagkatapos ay kumislap ang kanyang ginintuang mga mata, na nagpapakita ng isang seryoso at napakadeterminado na tingin. Sa kisem, isang security camera ang nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa kanyang pag-alis, patuloy siyang sinusundan ng kamera sa bawat hakbang niya sa pasilyo. Nakatitig sa screen, binalaan sila ng pinuno na huwag baliwalain ang anumang pagbabago at maging handa. Sa kabilang silid, sinabi ng isang lalaki na mas magiging mahirap ang mga laban mula ngayon. Habang iniisip ang irregular, tinawag ito ni Takatura na isang problema na hindi maaaring baliwalain. Nakangiti, sinabi niya na kung mahuhuli niya ito, lalago ang kanyang impluensya. Pagkatapos ay naisip niya na para itong pagpatay ng 2 ibon sa isang bato. Naaalala ang impormasyon, alam niyang gumagamit ang irregular ng mga kasanayan na walang sinuman ang nakakita noon. Sa kanyang mga alaala, naalala niya ang isang madilim na pasilyo na may isang anyo sa malayo. Batay sa kanyang nalalaman, teorya niya na ang irregular ay may kakayahang nakabatay sa liwanag. Nakangiti, sinabi niya na kung ganoon, alam niya kung saan ito lilitaw. Tumayo siya, naghahanda na isagawa ang kanyang plano sa lalong madaling panahon. Kumakatok sa pinto, sinabi niyang kailangan niyang harapin agad ang mapanganib na elementong ito. Samantala, isang mahiwagang fissure ang lumitaw sa gitna ng kalsada, na ikinagulat ng lahat. Bigla siyang huminto at tumingin sa fissure, nakakaramdam ng isang presensya. Walang pag-iisip, tumakbo siya ng buong bilis patungo sa bagong fissure na lumitaw. Pagdating sa lugar, natagpuan niya si Takatora na naghihintay sa kanya na may ngiti. Galit na tinitigan niya ang lalaking naghihintay sa kanya sa gitna mismo ng kalsada. Nang uuyam, sinabi ni Takatura na matagal na rin mula nang magpakita ito. Nakangiti, sinabi ni Takatura na hindi siya malaya at dadalhin niya ito. Sumigaw siya sa galit, hinihingi na malaman ang kanyang intensyon at sinabihan siyang huwag humarang sa kanyang daan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Takatora na ang mahiwagang halimaw noong araw na iyon ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang revelasyon ay nag-iwan sa kanya na nabigla at hindi makapagsalita na may gulat na ekspresyon. Nakangiti, sinabi ni Takatora na alisin niya ito bilang isang pabor. Sumisigaw sa kanya na huwag siyang pakialaman, ang binata ay puno ng galit at pagkabigo. Habang nakaunat ang kanyang kamay, naghahanda siyang gamitin ang isa sa kanyang mga atake. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nagpakawala siya ng isang madilim na atake patungo kay Takatura. Nakilala ang atake, sinabi ni Takatura na hindi pa siya nakakita ng isang Slayer na gumamit ng katulad nito. Gamit ang sariling mahika, sinangga niya ang ataking paparating sa kanya. Nang makitang nabura ang kanyang atake, nagalit siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sumugod gamit ang kanyang sandata, sinugod niya si Takatura ng isang atake. May nang-uuyam na tingin, sinabi ni Takatura na ang kanyang sandata ay mabagal at walang silbi. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na atake ng tubig na dumiretso sa kanya. Habang tinatamaan, sumisigaw siya sa sakit, tinatanggap ang buong lakas ng tama. Ang atake ng tubig ay tumama sa kanya ng buong lakas na nagdulot ng malaking pagsabog sa lugar. Tumilapon siya dahil sa impact at nagtamo siya ng matinding pinsala mula sa tama. Nakahiga sa lupa, sumisigaw siya sa sakit, masyadong mahina para bumangon. Nang hihina, iniisip niya na masyadong mabilis at mabigat ang atake para sa kanya. Nang uuyam, tinanong ni Takatora kung iyon na lang ba ang kaya niya. Nakatitig sa kanyang kalaban, iniisip niya kung ito ba ang kapangyarihan ng isang Golden Slayer. Nang makitang gumagalaw pa rin siya, nagulat si Takatora na kaya pa niyang lumaban. Puno ng galit, bumangon siya, handang ipagpatuloy ang laban gamit ang lahat ng mayroon siya. Kumikinang sa tindi ang kanyang mga mata, na nagpapakitang hindi niya susukuan ang laban. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng makapal at madilim na usok na kumalat sa buong kalye. Nagtataka si Takatura kung ito ba ay isang smokescreen para siya makatakas. Bigla na lang, isang atake ang lumabas mula sa usok at tumungo kay Takatura. Nakangiti, sinabi niya, kaya pala iyon ang kanyang binalak. Gumagawa ng sandata, sinabi niyang mababasa niya ang isang atake na tulad niyan. Sa isang tama lang, sinangga niya ang ataking paparating sa kanya. Napatalsik mula sa usok, sumigaw siya habang tinatamaan ng ganting atake. Sa isang mabilis na atake, tinamaan siya ni Takatora at inihagis siya sa isang gusali. Sumisigaw na tapos na, sumagot si Takatora sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang mga plano. Galit na sinabi niyang hindi niya hahayaang mangyari iyon anuman ang mangyari. Nasa lupa, narinig niya si Takatora na sinasabing nabubuhay ito sa ibang mundo. Nakangiti, sinabi ni Takatora na magiging sakripisyo siya para sa kanyang talim ng yelo. Nang marinig ang panunuya, nagulat siya at tila may naalala. Sumisigaw, sinabi niyang sa kanya ang orbi at kasalanan ni Takatura ang lahat. Habang nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata, sumigaw siya ng buong lakas. Sumusugod gamit ang kanyang sandata, nagpakawala siya ng malakas na atake patungo kay Takatura.
Napansin ang tindi, sinabi ni Takatura na kahit nagising na, ito lang ang kaya niya. Sa isang mabilis na hataw, pinabagsak niya ang binata sa lupa gamit ang isang tiyak na atake. Habang nakangiti, tinanong ni Takatura kung ayaw pa ba niyang sumama ng tahimik. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang atake na nagyelo sa buong paligid nila. Natrap sa yelo, napagtanto niyang hindi siya makagalaw at masama ito. Mula sa malayo, nagpakawala si Takatura ng ilang atake ng yelo sa kanya habang siya ay natrap. Sa isang malakas na pagsabog ng enerhiya, tumama ang atake sa lugar ng buong lakas. Pagkatapos ng atake, nakahandusay siya sa lupa, talunan at malubhang nasugatan. Nang makita siyang nasa lupa, tinawag siyang kaawa-awa ni Takatora dahil sa pagkahimatay sa tama. Hawak ang kanyang sandata, sinabi niyang oras na para tapusin ito ng tuluyan. Bigla, nagtaka siya kung ano yon dahil naharangan ang kanyang atake. Sa sandaling yon, dalawang babae ang lumitaw sa eksena at hinarap siya. May seryosong mga ekspresyon, naghanda silang dalawa para sa labanang magsisimula na. Pagdating, sinabi niya na mukhang gumagawa sila ng malaking gulo. Tinanong kung ano ang ginagawa niya, binanggit niya ang mga hunter na nag-aaway sa downtown. Pagkatapos ay sinabi niyang pinapanood niya ito, at napansing ginagawa nito ang kahit anong gusto niya rito. Pero nagpaliwanag siya, sinasabi sa kanya na ang lalaki ay isang irregular. Nang makita ang lalaki sa lupa, tinanong niya kung sapat ba yon na dahilan para atakihin siya. Lumalapit sa lalaki, sinabi niyang ayos lang at tutulungan niya ito. Pagkatapos ay naalala niya ang mukha ng babaeng tumutulong sa lalaki. Gamit ang kanyang kakayahan, sinimulan niyang pagalingin ang kanyang mga sugat doon mismo. Habang ginagamot, nanatili siyang nakapikit habang tinatanggap ang lunas. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata na mukhang magaling na. Tumingin sa kanya, tinanong niya kung bakit nandoon si Ichiyumi at sinabihan siya nitong huwag gumalaw. Sa isang seryosong tingin, mariin niyang sinabi na hindi siya papayag. Isang alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya ang pakiusap na patawarin ang kontrabida. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumigaw siya na hinding-hindi niya mapapatawad ang lalaking iyon. Nang makita ang kanyang reaksyon, tinanong niya kung para saan iyon. Nanlaki ang mga mata, natigilan siya habang hawak siya nito. Habang pinapanood ang eksena, nagbabala ang lalaki na kung tutulungan niya ito, kakalabanin niya ang asosasyon. Sumagot siya na walang utos na hulihin ang lalaki. Habang nakangisi, sinabi niya na kung ganoon, siya na lang ang bahala. Mariin niyang sinabi na hindi niya hahayaang makialam ito at personal niya itong hahawakan. Lumalapit, kinuwestiyon niya ang kanyang ugali at ipinagyabang ang kanyang posisyon. Pagkatapos ay iminungkahi niyang palawakin nila ang Navy Guild ng magkasama sa tulong ng kanyang korporasyon. Iniiwas ang kanyang mukha, sinabihan niya itong dumistansya at huwag nang lumapit pa. Tinatawanan ang sitwasyon, sinabi niyang hindi siya makapaghintay na makita ang reaksyon sa mukha nito. Dahil doon, bigla siyang umiwas sa kanyang hawak, ipinapakita ang kanyang pagkainis. Pagkatapos ay inutusan niya si Ichiyumi na dalhin ito sa infirmary, sinabing susunod siya kaagad. Nagising sa isang madilim na lugar, nagtaka siya kung nasaan siya. Ngayon ay nasa infirmary ng guild, umupo siya sa kama na nakakaramdam ng matinding sakit. Bigla, may narinig siyang nagtanong kung plano na naman ba niyang tumakas. Tumingin sa kanya, nagbabala si Ichiyumi na maraming tanong ang kailangang sagutin. Napansin na natatagalan si Ray, medyo nag-alala siya sa tabi ng kama. Sinabing may masama siyang kutob, pinakiusapan niya itong manatili lang at huwag tumakas. Dahil walang maintindihan, pinanood lang niya ang babae na may litong ekspresyon. Tumatakbo sa pasilyo, nagtaka siya kung talagang wala si Ray sa paligid. Sa isang matalas na tingin, bigla siyang may napansin at huminto. Natagpuan ang naliligaw na si Ray, narinig ni Ichiyumi na nagtanong ito kung nasaan ang infirmary. Habang ginagabayan, sinabi ni Ray na sinundan niya ang mga senyales pero naligaw pa rin siya. Tinanong kung paano siya naligaw, sinabi ni Ichiyumi na wala siyang magagawa kung wala ang tulong nito. Napagtantong medyo sumobra siya, nanahimik na lang siya habang naglalakad sila. Pagpasok sa kwarto, humingi siya ng paumanhin sa lalaki dahil natagalan siyang dumating. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya tumakas mula sa guild at nilabanan si Goto Takatura. Hindi alam ang sasabihin, nanatili lang siyang tahimik sa tanong nito. Dahil dito, ipinaliwanag ni Ray na nakakuha siya ng atensyon dahil sa pag-operate ng walang rehistro. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pagpaparehistro ay magbibigay ng proteksyon at tinanong kung bakit hindi niya ito ginagawa. Iniiwas ang kanyang tingin, patuloy siyang hindi sumasagot sa tanong. Gayunpaman, ipinaalam niya na isa sa ilalim siya sa pagbabantay pero tiniyak na wala siyang dapat ikabahala. Pagkatapos ay tinanong niya kung handa na siyang makipag-usap sa kanila ngayon. Hindi alam ang sasabihin, nakatayo lang siya doon at nag-isip kung paano sumagot. Iniisip ang kanyang kapatid, tumanggi siyang sabihin ang anumang maglalagay dito sa panganib. Nang makita ang kanyang pagtanggi, simpleng sumagot ito na naiintindihan niya ang buong sitwasyon. Nag-iba ng usapan, pumalakpak siya at sinabihan ang lahat na umalis. Hindi maintindihan ang biglang pagbabago, nakatitig lang siya dito nang may pagtataka. Dahil dito, nagdiwang si Ichiyumi, sinasabing maaari na silang pumunta sa lugar na yon. Samantala, nag-aalala si Ray kung magiging ayos lang si Ichiyumi,
pero parang walang pakialam ang babae. Nagbago ang eksena, at lumitaw sila sa isang abalang kalye na puno ng mga ilaw. Nakaupo sa restaurant, isang serving ng karne ang inihain sa kanilang mesa. Pagkatapos ay nagkomento siya na puro pakikipaglaban lang ang ginagawa ni Arata kamakailan, sinabing kailangan nito ng pahinga. Idinagdag niya na hindi ka makakalaban ng gutom ang tiyan. Habang pinapanood ang iniihaw na karne, nag-isip-isip siya sa ideya ng pagpapahinga. Pagkatapos ay nagpasya siyang magpahinga muna bago hanapin ang kanyang kapatid. Sinabing ang guild ang magbabayad, sinabihan niya itong kumain hanggat gusto niya. Nagtaka siya kung maaari ba niyang tanggapin dahil puro tulong lang ang ginawa nila sa kanya. Nakatitig sa karne, tila nilalabanan niya ang sariling gutom, pero hindi niya mapigilan at sinabing hindi na niya kayang magtimpi. Lubos na nagpapasalamat, sinimulan niyang kainin ang lahat ng may gana. Pinapanood lang siya ng dalawang babae habang nakangiti habang kumakain siya. Habang kumakain, sinabi niyang hindi ka panipaniwala at hindi pa siya nakakatikim ng ganitong karne. Nasiyahan din sila sa pagkain at sinabing masarap ang lahat. Bigla, nagseryoso siya, tila nagninilay-nilay sa kanyang paglalakbay sa ngayon. Pagkatapos ay nagtaka siya kung mapupunta ba siya sa guild kung hindi niya kinuha ang Orbi. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto lang niyang mag-relax at nag-alok na sagutin ang anumang tanong niya. Sinasamantala ang pagkakataon, sinabi ni Ichiyumi na ito ay isang magandang oportunidad. Sinabi pa niya na kahit ang mga miyembro ng guild ay hindi nakakausap si Rei ng personal. Kaya tinanong niya kung paano natutukoy ng mga guild ang mga magical fissure. Naisip niya sa sarili na kailangan niyang mahanap ang kanyang kapatid bago pa si Takatora. Ipinaliwanag niya na gumagamit sila ng fissure prediction na parang pagtataya ng lindol. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba't ibang salik, tinatantya nila kung saan magbubukas ang fissure. Dahil dito, nagtaka si Ichiyumi kung bakit kaswal lang kumilos si Rei sa paligid ni Arata. Bigla, isang alerto sa kanyang telepono ang nagpatitig sa kanya. Ang babala ay nagsasabing isang silver class na fissure ang lilitaw sa loob ng wala pang isang oras. Nang makita ang abiso, sinabi niyang tapos na ang kanilang oras ng pagkain. Pagkatapos ay nagbabala siya na base sa kasalukuyang takbo, maaaring lumitaw ang mas malalakas pang halimaw. Nang marinig ito, nagboluntaryo si Ichiyumi, sinabing kaya niyang pumunta sa lokasyon ng mag-isa. Tumayo mula sa mesa, nakiusap siyang pasamahin din siya sa kanila. Sumang-ayon sa misyon, pinayagan niya itong sumama, ngunit nagbabala na mag-ingat. Kumpiyansang magtatagumpay, iniisip niyang sapat na ang kanyang kasalukuyang level. Sa isang determinadong tingin, idiniin niya na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari. Sa lokasyon, nagbabala siya na ayon sa hula, malapit nang lumitaw ang fissure. Bigla, napansin niya ang isang kakaibang galaw sa hangin sa paligid niya. Sa sandaling iyon, isang malaking lamat ang nagsimulang mabuo sa harap mismo nila. Eksakto sa inaasahan, bumukas ang fissure, na nagpapatunay sa hirap ng misyon. Nag-aalala, tinanong niya kung ayos lang ba siya, at tiniyak niya sa kanya na kaya niya ito. Walang sinayang na oras, sabay silang tumakbo papunta sa fissure. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mensahe na nag-aanunsyo ng simula ng Dasa Fissure Capture. Pagpasok sa fissure, nakarating sila sa isang lugar na parang mga sinaunang guho. Habang tumitingin sa paligid, nagtataka siya kung anong klaseng lugar ang mga fissure na ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na sinasabing ibang mundo raw ang mga ito, pero walang nakakatiyak. Idinagdag niya na ang ilan ay nawawala pagkatapos talunin ang boss, ngunit ang iba ay hindi. Sa anumang kaso, napansin niyang tahimik, at wala siyang nararamdamang anumang kalaban. Sumenyas siya na tumahimik, nagbabala na may paparating. At noon din, nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa, na ikinagulat nilang dalawa. Tumalon pa atras, iniwasan nila ang isang halimaw na lumabas mula sa buhangin. Hinarap ang nilalang, naghanda siya para sa laban na magsisimula na. Sumalakay ang halimaw, hinampas ang lupa at pinatalsik silang dalawa dahil sa lakas ng tama. Nang makitang umatras ang nilalang, sinabi niyang nagtago na naman ito sa buhangin. Sinubukang makinig ng mabuti, nag-concentrate siya para maramdaman ang kanilang dalaw. Pagkatapos, nagbabala siya na hindi lang isa, kundi marami sila na paparating. Sinabi niya sa kanya na ipaubaya na lang sa kanya, nag-aalok na siya na ang bahala sa sitwasyon. Yumuko, inilagay niya ang kanyang kamay sa buhangin para pakiramdaman ang lugar. Pagkatapos ay sinabi niya na ang suot sa lupa ang makakaramdam sa lahat ng panginginig. Habang ikinakalat ang kanyang suot, nararamdaman niya ang paglapit ng kalaban. Gamit ang kanyang kamay sa lupa, nakaramdam siya ng isang tiyak na galaw sa buhangin. Sa sandaling iyon, nahanap niya ang eksaktong lugar at sumigaw na nahanap niya ito roon mismo. Agad-agad, lumabas ang halimaw mula sa buhangin eksakto kung saan niya itinuro. Gamit ang kanyang talim, tumama siya, sinasabing kaya na niyang lumaban ngayon dahil alam na niya ang kanilang posisyon. Humanga, tinanong niya ang kanyang teknik, at sinabi niyang na-visualize niya lang ang lahat bago pa man. Naalala ang kanyang oras sa infirmary, ipinaliwanag niya na naisip niyang ikalat ang suot para kumonekta sa kanyang paligid. Ipinaliwanag niya na ang suot ay hindi lang para sa pakikipaglaban. Mayroon itong ibang gamit. Napansin na hindi siya natutulog, humanga siya, at sinabi niyang kaya nila ito. Sumisid sa suot, gumalaw siya para sabay-sabay na tamaan ang lahat ng kalaban.
Dumudulas sa lupa, ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa pamamagitan ng mabilis na sunod-sunod na mga hampas. Huminto sa gitna ng mga bumagsak na kalaban, inanunsyo niya na ang boss na lang ang natitira. Lumakad pasulong, binalaan niya siya na huwag magpakampante, at sumang-ayon siya. Nakikita ang istruktura, tumingala sila, at tinanong niya kung ano ang lugar na yon. Sa harap ng mga guho, nagtataka siya kung ano kaya ang nakatago sa lugar na yon. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon siyang masamang kutob, sinasabi sa kanya na manatiling alerto. Bigla, may isang malaking bagay na lumipad patungo sa kanila ng napakabilis. Sa mabilis na reaksyon, iniharap niya ang kanyang mukha sa paparating na bagay. Sa isang malakas na kalabog, lumapag ang bagay na nagdulot ng malakas na impact sa lupa. Nakikita ang atake sa lupa, tinanong niya kung iyon ba ay isa pa sa mga uod. Itinanggi niya ito, sinasabing mas malaki ito, na nagdudulot ng malaking panganib. Isa pang atake ang tumama sa lupa, lumapag ng napakalapit sa kinatatayuan niya. Ngumiti, sinabi niya na hindi gagana ang parehong uri ng atake. Gamit ang kanyang talim, sumugod siya at nagbigay ng direktang tama laban sa atake. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na walang silbi ang magtago dahil naipadala na ang suot. Pinupuri ang kanyang mga taktika, sinabi niyang mas lumakas siya kaysa dati. Napagtanto niya na mas lumakas siya at ngayon ay kasama na niya si Ichiyumi. Iniisip ang kanyang lakas, sinabi niya na kaya niyang labanan ang mga mas mataas na ranggo na kalaban. Ngunit bigla, nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang isang bagay na kakaiba sa lupa. Nakatayo lang, pareho silang tumingala, napansin ang kakaibang galaw sa buhangin. Pagkatapos, lumabas ang Scorpion Boss mula sa buhangin, ipinapakita ang sarili bilang pangunahing kalaban. Binalaan siyang mag-ingat sa mga sipit, sumigaw siyang puputulin niya ang buntot. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para gumawa ng panangga, pinoprotektahan ang sarili mula sa atake ng halimaw. Nahihirapan siyang pigilan ang atake, naginitnit ang mga ngipin dahil sa lakas. Nakikita na hindi na niya kakayanin, sinabi niya na kailangan niya siyang tulungan kaagad. Pagkatapos ay nagpakawala muli ng isang atake ang halimaw, sinisira ang depensa na kanyang hawak. Natamaan sa pagsabog, tumalsik siya pabalik dahil sa sobrang lakas ng halimaw. Lumingon siya, nagulat na makita ang isang bagay na biglang lumitaw sa ere. Isang plataporma ng tubig ang nabuo sa ilalim mismo ng kanyang mga paa para tulungan siya. Nakita ang pagkakataon, sumigaw siya na gamitin niya ang plataporma para umatake. Nagpasalamat sa kanya, tumuntong siya sa plataporma na naghahandang tumalon mula rito. Sumigaw ng malakas, lumundag siya patungo sa halimaw gamit ang buong lakas. Sa isang malakas na atake, tinamaan niya ang mahinang bahagi sa gitna mismo ng halimaw. Pagkatapos ng atake, nanatili siyang nakatayo habang pinapanood ang halimaw na umurong dahil sa tama. Masaya sa resulta, nagdiwang siya na nagsasabing sa wakas ay nagawa na nila. Ngumiti, sumang-ayon siya at sinabing na yon ay makakauwi na rin sila sa wakas. Matapos ang tama, nakahandusay sa lupa ang halimaw na tila talunan na. Napansin ang isang bagay na kakaiba, sinabi niya na hindi pa lumalabas ang completion notification. Sumang-ayon siya at nagtaka kung ito ba ay isang fissure na hindi nagsasara. May seryosong ekspresyon, patuloy niyang pinanood ang sitwasyon. Bigla, isang bagong anyo ang lumitaw at sinabing tapos na ang laro para sa halimaw. Habang nakaupo doon, sinabi niya na nakakatuwang makita na mabilis na nalunasan ang lason. Nagulat, kinuwestiyon nila ang paglitaw ng isang magay na nakakapagsalita. Sinabi niya na sa pamamagitan ng pagkontrol sa halimaw, para siyang nanonood sa harap para sa buong laban. Tinanong niya kung paano niya ito kinokontrol, na manghana ang isang nilalang ay may ganoong kapangyarihan. Ipinapakita ang mga kuko nito, nagbabala siya na nandito pa rin sila para lumaban. Pagkatapos ay tinawag niya pabalik ang halimaw, sinasabihan itong lumaban hanggang sa huli. Napagtanto niya na kinokontrol ng kontrabida ang halimaw kahit na pira-piraso na ito. Inilunsad niya ang kanyang mga atake, sinusubukang sirain ang mga natitirang bahagi ng halimaw. Nakikita ang mga labi ng laban, tinanong niya kung tapos na ba sa wakas. Ngumiti, iminungkahi ng kontrabida na maging bagong alagad niya ang binata. Galit na galit, tinanong niya kung ano ba talaga ang bagay na yon. Sinasabing naiinip na siya sa lugar, inanunsyo niya na maghihintay siya sa loob. Ngumiti, nangako siya ng isang marangyang pagsalubong kung magpasya silang pumasok. Nakikita ang fissure, sinabi ng bida na ginagamit ito ng kontrabida bilang base para mangolekta ng mga boss. Habang tinitingnan ang lamat, napansin niya na tila mas madilim ito kaysa sa iba. Naglalakad patungo sa lamat, nagbabala siya na ang totoong laban ay magsisimula sa loob. May seryosong ekspresyon, nanatili lamang siyang tahimik, handa para sa laban. Nilamon ng daanan, tinawid niya ang portal patungo sa bagong lokasyon. Pagdating doon, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang malaki at marangyang bulwagan sa unahan. Pinagmamasdan ang lugar, nagtataka siya kung ang kaharian na ito ay konektado sa kanila. Bigla, isa sa mga halimaw ang sumugod pasulong sinusubukang tamaan siya. Bilang reaksyon sa atake, nagpakawala siya ng isang hampas na direktang tumama sa kalaban. Matapos matamaan, bumagsak sa lupa ang halimaw na tila talunan na. Sinasabing bigla na lang silang lumitaw, sinabi niya sa kanya na tumingin sa paligid. At noon din, maraming iba pang halimaw ang nagsimulang lumitaw sa buong bulwagan.
Napapaligiran ang mga halimaw, nagtataka siya kung lahat ba sila ay nasa ilalim ng kontrol ng kontrabida. Naghahandang lumaban, sinabi niya na sa kasalukuyan nilang lakas, kaya nilang talunin sila. Gamit ang kanilang mga kakayahan, sabay silang sumugod at nagpakawala ng ilang tama sa mga kalaban. Sa walang tigil na paglaban, napagtanto niya na patuloy lang ang pagdating ng mga kalaban. Sumisigaw sa kanya, binalaan siya na huwag mag-aksaya ng oras at diretsuhin na ang kontrabida. Tumatakbo sa pasilyo, hinahabol sila ng mas marami pang halimaw. Pagdaan sa isang pinto, sa wakas ay nagawa nilang matakasan ang mga kalaban na sumusunod sa kanila. Pagdating sa bulwagan, sinabi ng isang bantay na sa wakas ay nagpakita na sila para sa pagpupulong. Nakaupo sa trono, sinabi ng kontrabida na naiinip na siya sa paghihintay. Nang makita ang kontrabida doon, nakilala nila siya bilang ang nagsasalitang magi mula kanina. Pagkatapos ay sinabi niya na nilinis nila ang kanyang mga alagad, ngunit marami siyang pamalit. Ipinahayag ng bida na kung matatalo nila siya, mawawala ang kanyang mga alagad at nanumpa siyang tuluyang papawiin ang kontrabida. Nang may nisi, sinabi ng kontrabida na sa wakas ay makakapaglaro na siya, nais silang makitang nawawalan ng pag-asa. Dahil doon, naghanda ang kontrabida para sa laban, ipinapakita ang kanyang buong lakas. Iminungkahi niya na huwag siyang labanan ng harapan. Pagkatapos ay tinanong niya ang kontrabida kung bakit siya gumagamit ng mga halimaw. Sinasabing masaya ito, ipinaliwanag niya na ginagawa niyang alagad lamang ang lahat. Para sa kanya, ang mga tao ay nararapat na pamunuan ng pinakamalakas. Sinasabing karapatan ito ng malakas, nagbabala siya na gagawin din siyang alagad niya. Walang inik, ang dalawa ay nanindigan sa harap ng malaking banta. Nakakita ng pagkakataon, sinabi niyang mayroon siyang napakahalagang tanong para sa kanya. Inilingon ang kanyang ulo, naghintay ang kontrabida na marinig ang kanyang sasabihin. Pagkatapos ay nagtanong siya kung may paraan para maibalik sa dati ang isang taong naging halimaw. Nalilito sa kanyang tanong, nakatitig lang siya sa kanya. Tumawa ang kontrabida, natutuwang malaman na gusto niyang ibalik sa dati ang isang magay. Sumigaw siya sa kontrabida, hinihinging malaman kung may paraan. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng isang laro, sinasabing kung mananalo ang lalaki, sasabihin niya ang sikreto. Ang kanyang mga bantay ay naghanda na at sumulong para simulan ang laban. Nakikita ang mga globo, iniisip niya kung dugo ba iyon na lumulutang sa bulwagan. Ang mga pulang globo ay lumipad patungo sa kanila ng napakabilis. Nararamdaman ang panganib, naghanda siya para sa paparating na atake. Gamit ang kanyang kakayahan, nagpakawala siya ng isang suit strike upang ipagtanggol ang sarili sa atake. Sa kabila ng pagtatanggol sa sarili, natamaan at nasugatan siya sa atake ng kalaban. Sumisigaw siya na nagbabala sa kanya na mag-ingat sa kalaban sa kanyang harapan. Sa mismong harapan niya, isa sa mga bantay ay naghahandang magbigay ng direktang tama. Pagkatapos ay umilaw ang mata ng bantay, biglang nagbago ng kulay. Ngunit bigla na lang, inatake ng bantay ang sarili niyang kakampi ng isang sorpresang suntok. Nalilito, nakikita niya na ang bantay ay napapalibutan ng isang asul na pananggalang na harang. Hawak ang kanyang dibdib, nararamdaman niya ang sakit mula sa tinanggap niyang tama. Sumisigaw ng kanyang pangalan, nakikita niya itong nakahandusay sa lupa at nahihirapang gamitin ang kanyang mahika. Tumayo sa tulong niya, sinabi niyang ayos lang siya at kayang magpatuloy. Pagkatapos ay nagtanong ang kontrabida kung kaya niya na siyang tapusin at wakasan na ang lahat. Habang inaasikaso niya ang mga bantay, sumugod siya para harapin ang kontrabida. Sumasang-ayon sa plano, sumigaw siya na ibibigay niya ang lahat sa laban. Iniisip na protektahan siya, sinabi niyang kailangan niyang tapusin agad ang kontrabida. Samantala, ginagamot niya ang sarili at sinabing kailangan niyang makabalik agad sa kanya. Tinitingnan ng mga bantay, nag-iisip siya ng paraan para tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Sinasabing ito na lang ang tanging paraan, naghanda siyang gumamit ng isang napakalakas na atake. Sa sunod-sunod na mga tama, sumugod siya, tinatamaan ang lahat ng bantay ng sabay-sabay. Nakahinga siya nang maluwag nang makitang gumana ang kanyang atake. Ngunit tulad ng kanyang kinatatakutan, tila bumangon muli ang mga bantay kahit matapos ang kanyang atake. Pagkatapos ay sinabi niya na ilang beses na lang niya magagamit ang dalaw na yon. Dahil doon, sumugod siyang mag-isa patungo sa kontrabida, tumatakbo ng buong bilis. Napansin ang pamamaraan, sinabi ng kontrabida na pinapatigas niya ang dugo gamit ang suot. Pagkatapos ay nagkomento siya na interesante ang ideya at maganda ang kakayahan. May ngiti sa kanyang mukha, tinanong niya kung nasa panig ba nila ang lalaki. Nalilito, iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng kontrabida sa pagiging nasa panig niya, sinasabing hindi ito mahalaga. Tinawag niya ito upang doon na tapusin ang laban. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ang kanyang dugo ba o ang suot ng lalaki ang mananalo. Naghahanda para sa laban, lumikha ang lalaki ng isang talim gamit ang kanyang suot. Pagkatapos ay minanipula ng kontrabida ang dugo, lumilikha ng isang tira para sa kanyang atake. Ipinakawala ang kanyang atake, nagpaputok ang kontrabida ng isang bugso ng dugo sa kanyang direksyon. Gamit ang kanyang suot, naghanda siyang salagin ang atake ng dakilang kontrabida. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sariling atake, na sumalpok sa atake ng dugo. Tinamaan ng suntok, naramdaman niya ang direktang epekto sa kanyang braso. Gamit ang isang bagong atake,
tinanong ng kontrabida kung ano ang masasabi niya sa galaw na yon. Kinukutya ang lalaki, sinabi niyang subukang gumawa ng isang bagay gamit ang suot na yon. Halos hindi nakaiwas, nakatakas siya sa ataking sumabog sa mismong likuran niya. May ngisi, pinanood ng kontrabida ang reaksyon ng lalaki habang siya ay papalapit. Gamit ang kanyang talim na suot, nagawa niyang sanggain ang atake ng dugo ng kontrabida. Nakikita ang kanyang reaksyon, sinabi ng kontrabida na interesante yon at kinutya siya. Nagngingit-ngit, napagtanto niya na sa ganitong takbo, mapapagod lang siya sa laban. Naiinip sa laban, tinanong ng kontrabida kung ito lang ba ang alam niyang paraan ng pakikipaglaban. Nagpa siyang magbago ng target, nagbabala siya na maaaring atakihin muna niya ang babae. Mabilis na kumilos, sinubukan niyang harangin ang atake na patungo sa kanya. Desperado, isinigaw niya ang pangalan ni Ichiyumi habang nakikita niyang papalapit ang atake. Tumalon sa harapan, siya ang direktang tinamaan ng atake ng kontrabida. Mula sa lakas ng tama, dumura siya ng dugo at naiwang malubhang na sugatan. Walang natitirang lakas para magpatuloy, bumagsak siya, tuluyang natalo sa sahig ng bulwagan. Lumalapit sa katawan, pinagmasdan lang ng kontrabida ang sitwasyon sandali. Nakatayo sa kanyang harapan, sinabi niyang hindi dapat lumingon sa iba ang lalaki. May ngiti, sinabi niyang magiging masaya ang lalaki bilang kanyang bagong alagad. Para tapusin ito, nagpakawala ang kontrabida ng isa pang atake para tuluyan na siyang baguhin. Gamit ang kanyang kakayahan, lumikha siya ng isang kalasag at nagawang harangin ang tama ng kontrabida. Inilahad ang kanyang kamay, nag-concentrate siya sa pagpapanatili ng depensa laban sa atake. Naiinis, sinabihan niya ito na huwag siyang abalahin dahil nasa pinakamagandang bahagi na siya. Nagngingit-ngit, sinabi niyang hindi siya makapaniwala na ginawa niya yon kay Arata. Sinimulang gamutin ang kanyang sugat, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa dibdib ng lalaki, sinasabihan siyang magsikap pa. Sabi niya dapat ay gumigising na siya. Nakikita ang eksena, nagbabala ang kontrabida na walang silbi ang subukang gamutin ang sugat na yon. Tumatawa sa sitwasyon, kinutya niya ito, sinasabing namatay ang lalaki para protektahan siya. Puno ng galit, sumigaw siya, inuutusan ang kontrabida na tumigil agad sa pagsasalita. Pagkatapos ay sumigaw siya na ang pagkamatay nito ay dahil sa kanya, tinawag itong kahabag-habag. Naaalala ang nakaraan, isang takot na babae ang nakarinig sa isang taong nagsasabing ayos lang ang lahat. Sa sandaling iyon, natagpuan niya ang sarili na na-corner ng dalawang halimaw sa isang eskinita. Pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaki, sinasabihan ang kanyang kapatid na tumakbo at siya na ang bahala. Walang magawa, napapanood lang niya ang lalaking nahuhuli ng halimaw. Nakahandusay sa lupa, iniabot niya ang kanyang kamay at desperadong isinigaw ang pangalang Mina. Pagkatapos ay mahigpit na pinisil ng halimaw ang mukha ng lalaki sa kanyang kamay. Namimilog ang mga mata, ang lalaki ay lubos na natakot sa halimaw. Pagkatapos niyon, ibinuka ng nilalang ang bibig nito, naghahandang atakihin ang lalaki. Umiiyak sa takot, sumisigaw ang bata, hindi makatakas sa sitwasyong iyon. Sumisigaw ng pangalang Minato, pinapanood niya ang nakakakilabot na eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Pagkatapos ay inatake ng halimaw ang bata, na nagkalat ng dugo sa buong eskinita. Umiiyak sa nakikita, muli niyang naranasan ang lahat ng trauma ng kahindik-hindik na araw na yon. Sinusubukang pakalmahin ang sarili, sinabi niyang ginagalit lang siya nito para mawalan siya ng kontrol. Mula sa pagkakaluhod, tumayo siya at sinabing kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari. Sinabing hindi na siya tulad ng dati, sumugod siya sa malakas na kontrabida. Pagkatapos ay naisip niya na kung gagamitin nito ang kakayahan sa dugo, kaya niya itong kontrahin. Nababagot, sinabi niyang kaya niya itong gawing alagad para lang sa katuwaan. Habang pinagmamasdan ang atake nito, naghanda siyang gamitin ang sarili niyang kakayahan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang water attack para ipagtanggol ang sarili sa blood strike. Pinagtawanan siya, ininsulto nito ang kanyang kakayahan at sinabing mahina siya. Madaling tumagos ang atake nito sa kanyang depensa. Kahit na natamaan, iniunat niya ang kanyang kamay at nanatiling matatag sa kanyang posisyon. Nagulat ang kontrabida sa isang bagong water attack na biglang lumitaw. Gamit ang kanyang kakayahan, sinabi niyang umiiral ang kanyang tubig para pigilan ang dugo. Pagkatapos ay sinabi niyang ang kanyang tubig ay maaaring humalo at mahusay para sa suporta. Nakangiti, sinabi niyang nagsanay siya ng husto bilang isang hunter para sa sandaling ito. Napagtanto ng kontrabida na naapektuhan ng kanyang tubig ang teknike nito. Nakita niyang interesante ito, nakikita niyang humahalo ang tubig sa kanyang dugo sa atake, ngunit sinabi niyang hindi ito mahalaga at maaari na lang siyang magdugo pa. Nag-aalala, napagtanto niya na kung magpapatuloy ito, malulunod siya sa dugo nito. Biglang bumukas ang mata ng bata, na nagpapakitang buhay pa siya. Nang makita siyang tumayo, isinigaw niya ang pangalang Arata, gulat sa nakikita. Ibinato ang kanyang mahika sa kanya, tinanong niya kung kaya niyang lumaban at gamitin ito. Pagkatapos ay isinigaw niyang paghaluin nito ang tubig at ang suit para manipulahin ito. Sa sandaling iyon, pinagsama niya ang parehong kakayahan sa kanyang mga kamay para gumawa ng bagong atake. Sumisigaw na wala itong silbi, sumugod ang kontrabida sa kanila gamit ang kanyang atake. May determinadong tingin, naghanda siyang gumanti gamit ang kanyang bagong kapangyarihan.
Sumusugod laban sa kontrabida, umatake siya gamit ang pinaghalong tubig at soot. Tumama ang kanyang atake sa dugo ng kontrabida, humahalo sa atake nito. Nang matamaan, sumigaw ang kontrabida at hindi maintindihan kung anong nangyari sa kanyang atake. Pagkatapos ay sumigaw siya na pinapalakas ng tubig ang kapangyarihan, sinasabihan si Arata na umatake. Sabay na sumusugod, inihanda ng dalawa ang panghuling atake para tapusin ang kontrabida. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng direktang tama, na tumusok sa dibdib ng malakas na kontrabida. Dahil sa impact, dumura ng dugo ang kontrabida at malubhang nasugatan sa tama. Nakahandusay sa lupa, sinabi niyang naging isang interesanteng laban ito sa isang tao. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, tila naghahanda siya para sa isang bagong transformation. Ngayong nakabawi na, naghanda ang dalawa para sa kung ano ang maaaring susunod na mangyari sa laban. Tumayo, tumanggi ang kontrabida na tanggapin na maaari siyang magwakas tulad ng iba. Sa isang alaala, isang boses ang nagtanong kung saan sa tingin ni Valgood siya pupunta. Pagkatapos ay sumagot siya na wala siyang katapatan at magsasaya lang siya. Pagkatapos ay sinabi ng boses na kung ano ang kanyang tinanggihan ay magiging kaaway niya sa huli. Pagkatapos ay naalala niya ang mga salitang iyon, nagtataka kung iyon ba ay isang propesya. Nakangiti, sinabi niyang naging interesante ang lahat at muli siyang naghanda. Nakahandusay sa lupa, ang kontrabida ay nakatayo sa harap ng batang tumalo sa kanya sa laban. Pagkatapos ay hiniling niya sa kontrabida na turuan siya kung paano ibalik ang mga magical beast. Pinagtawanan siya, naalala ng kontrabida ang pangako kung mananalo ang bata. Sumisigaw sa kontrabida, hinihingi niyang malaman kung paano ibabalik ang kanyang kapatid. Nag-iisip sa tanong, nanahimik ang kontrabida sandali. Nakangiti, sinabi niyang ganap na imposible itong gawin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang isang tao ay hindi na maaaring bumalik pagkatapos maging isang halimaw. Pinagtawanan siya, nawala ang kontrabida sa mismong harap ng bata. Naglaho sa kanyang paanan, ang mga particle ng kontrabida ay tuluyang nawala sa hangin. Sa sandaling yon, isang notification ang nagsabing nag-level up siya pagkatapos ng matinding laban. Nang makita ang kanyang kalagayan, lumapit si Ichumi at tinawag siya sa pangalan. Nag-aalala, tinanong niya kung okay lang si Arata, ngunit hindi siya sumasagot. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang pambihirang item, sinasabing maaari itong magbigay ng bagong kakayahan. Sinabihan siyang gamitin ito, iniabot niya ang item na kumikinang sa kamay ng bata. Nang makita ang kakayahan, napagtanto niyang kapareho ito ng sa kontrabida at ayaw niya itong gamitin. Pagkatapos ay sinabi sa deskripsyon na pinapayagan ng kakayahan ang gumagamit na buhayin muli at kontrolin ang isang alagad. Dahil kumpleto na ang misyon, isang mensahe ang nag-anunsyo na na-clear na ang fissure at ngayon ay naglalaho na. Dahil doon, unti-unting nagsimulang magsara ang portal, nawawala sa gitna ng lungsod. Pagbalik sa kalye, nakatayo lang silang dalawa, pinagmamasdan ang eksena pagkatapos ng laban. May nawawalang tingin sa kanyang mga mata, nakatayo siya sa katahimikan, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Naaalala ang mga salita ng kontrabida, naaalala niyang ang isang tao ay hindi na bumabalik sa normal. Nang makitang malungkot siya, sinabi niyang magkasama silang makakahanap ng paraan para matulungan ang kanyang kapatid. Kahit na hindi na siya makabalik, sinabi niyang gusto pa rin niyang iligtas ang kanyang mahal na kapatid. Ngayon sa ibang kalye, nananatili silang hindi gumagalaw, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Nag-aalala sa kanya, pinapanood niya lang siya, habang bahagyang inaayos ang kanyang kurbata. Sa paglipat ng eksena sa Marine Guild, may nagkomento sa nangyari. Sa pulong, iniisip niya na ang kapangyarihan ni Arata ay maaaring kapareho ng pinagmulan ng sa halimaw. Pagkatapos ay iminungkahi niya na marahil ay dapat nilang hulihin siya upang mabantayan siya. Hinampas ang kamao sa mesa, sinigawan siya ni Ichiyumi na maghintay. Pagkatapos ay sinabi niyang hinding-hindi mananakit si Arata ng kahit sino, naaalala ang kanyang desperasyon kanina. Ikinuyom ang kanyang kamao, iginiit niyang alam niya ito dahil lumaban siya sa kanyang tabi. Sumisigaw, ginagarantiya niyang kung sakaling lumampas siya sa linya, siya ang pipigil sa kanya. Narinig ang kanyang mga salita, natahimik ang isa pang babae sandali. Matapos marinig ang lahat, sumang-ayon siya at sinabing gagawin niya ang hiniling. Pagkatapos ay sinabi niyang maaaring umuwi ang bata at siya na ang bahala sa asosasyon. Nakangiti, ipinagdiwang ng babae ang desisyong ginawa sa silid. Pabalik sa kanyang gusali, umakyat siya sa hagdanan at binuksan ang pinto ng kanyang apartment. Pagpasok sa loob, nagreklamo siya tungkol sa gulo at sinabing parang walang nakatira doon. Pagbalik sa apartment, nararamdaman niya ang nakakasakal na katahimikan ng bahay. Sakto, napansin niya ang ilang madilim na mansa ng dugo sa sahig. Tinitingnan ang kwarto, nararamdaman niyang mas malaki ang espasyo ngayon na hindi na babalik ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay naisip niya na kung tama si Magay, hindi na babalik ang kanyang kapatid. Ngunit kahit na, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, mukhang determinado na hindi sumuko. Nakatitig sa kwarto, patuloy niyang iniisip ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Bigla, napansin niya ang isang kakaibang ilaw at nagtataka kung bakit nandoon iyon. Pagkatapos ay nagningning ng maliwanag ang ilaw na nagpapakita ng isang fissure sa loob ng kanyang bahay. Nagtataka siya kung lumitaw ba ang portal sa mismong kwarto ng kanyang kapatid.
Naglalakad patungo sa fissure, tinanong niya ang sarili kung maaaring nasa loob ang kanyang kapatid. Inabot, hinawakan niya ang fissure at naghandang pumasok. Dahil doon, nabasag ang fissure sa maraming piraso at nagsimulang maglaho. Isang mensahe ang nag-anunsyo na magsisimula na ang pag-capture sa fissure na pinangalan ng Cold. Hindi nila papasok, dinala siya sa isang ganap na bagong lugar. Tumingin sa paligid, nagtataka siya kung ano ang lugar na ito, ngunit pamilyar ang pakiramdam. Nagpasya siyang pumasok, nagsimula siyang maglakad sa madilim at misteryosong kuweba. Naglalakad sa pasilyo, nagpatuloy siya para tuklasin ang bagong kapaligiran. Pagkatapos ay napagtanto niyang walang lumalabas, nagtataka kung ano ang nangyayari. Tumingin sa gilid, napansin niyang mukhang sira na ang pader. Napagtanto niya na mayroong isang taong nagwala sa sakit at galit sa lugar na ito. Huminto, tahimik siyang nakatayo, pinagmamasdan ang nasa unahan. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang malaking nakaharang na kahoy na pinto. Nagtataka siya kung nandoon ang boss at kung hindi mabubuksan ang pinto. Gamit ang kanyang talim, naghanda siyang sirain ang pinto sa isang malakas na pag-atake. Sa isang pagsabog, tuluyang nawasak ang pinto at bumukas ito para sa binata. Sumilip sa loob, nanatili siyang nakatayo, pinagmamasdan kung ano ang nasa bagong bulwagan. May seryosong ekspresyon, tinitigan niya ang nasa mismong harapan niya. Sa bulwagan, nakita niya ang kanyang kapatid na naging halimaw at tinawag niya ito. Ang malaking halimaw ay lumingon sa kanya, umuungol sa matinding galit. Dahil sa desperasyon, nagsimula siyang sumigaw, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Umiiyak, sinabi niyang sa wakas ay natagpuan na niya ito matapos ang matagal na paghahanap. Ginunita ang nakaraan, naalala niya ang ilang sandali kasama ang kanyang kapatid. Tinawag niya ang kanyang kapatid, sinabi niyang dapat na silang umuwi ng magkasama ngayon din. Sumisigaw ng malakas, sumugod ang halimaw sa kanya na may marahas na atake. Tinamaan ng direkta, bumagsak siya sa lupa dahil sa lakas ng atake. Pagkatapos ay nagpakawala ang halimaw ng isa pang malakas na atake na nagdulot ng malaking pagsabog. Nakahiga sa lupa, sinubukan niyang kausapin ang kanyang kapatid at sinabing si Arata ito. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, napagtanto niyang hindi na siya nakikilala ng kanyang kapatid. Sumisigaw sa sakit, nagpakawala ang halimaw ng malakas na kapangyarihan sa buong silid. Umiiwas sa atake, sinubukan niyang magsalita muli na sinasabing siya ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay sumigaw siya na ayos lang ang lahat at ililigtas niya ito sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay tumama ang isang atake ng halimaw na nagpatalsik sa kanya at malubha siyang nasugatan. Nakahiga sa lupa, iniisip niya kung tuluyan na bang naging halimaw ang kanyang kapatid. Habang may sugat sa mata, naalala niya ang basal skill na nakuha niya. Sabi sa deskripsyon, kaya nitong buhayin at kontrolin, ngunit nawawala ang mga alaala. Pagkatapos ay naisip niya na para magamit ang skill, kailangan niyang gawing alagad ang kanyang kapatid. Nakaharap sa kanyang kapatid, nanatili siyang nakatayo, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Sumusugod sa kanya, inatake siya ng halimaw ng buong lakas. Tinanggap ang tama, tumalsik siya sa lupa dahil sa lakas ng atake. Habang tinatapakan, sumisigaw siya sa sakit mula sa mga suntok ng kanyang kapatid. Kahit binubugbog, sinabi niyang wala itong katumbas sa paghihirap ng kanyang kapatid. Naghanda ang halimaw na ibigay ang huling atake para tapusin ang laban. May luha sa kanyang mga mata, nakikita niya ang anino ng halimaw na papalapit sa kanya. Bigla, isang malaking asul na kristal ang lumitaw at tinamaan ang halimaw sa ulo. Nakahiga sa lupa, nagtataka ang halimaw kung ano iyon at kung sino ang kapatid niya. Kinukutya siya, sinabi ng isang lalaki na kaawa-awa siya sa paglalaro bilang mga ngaso. Inanunsyo ang kanyang pagdating, idineklara niyang dumating na ang bayaning hinihintay ng lahat. Galit na galit, naggalit ang mga ngipin ng binata nang makita ang bagong dating. Isinigaw ang pangalan ni Takatora, naghanda siya para sa susunod na mangyayari. Sumisigaw sa kanya, binalaan niya itong huwag subukang galawin ang kanyang mahal na kapatid. Walang kibo, pinanood lang siya ni Takatora na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Tumingin sa halimaw, napagtanto niya ang nangyayari sa bulwagan. Sumigaw ang halimaw sa kanya at tinanong kung bakit siya naroon sa harapan nito. Ipinaliwanag ni Takatora na bilang isang irregular, kailangan nila siyang bantayan. Para patunayan ito, isiniwalat niyang may ahenteng sumusunod sa kanya kahit saan. Bigla, sumugod ang halimaw para atakihin ang binata ng buong lakas. Ngunit naghanda ang binata, lumilikha ng talim na gawa sa uling para sa laban. Idineklara siyang may sala, naghanda si Takatora na umatake sa ngalan ng hustisya. Sa isang talon, sumugod siya, handa para sa paghaharap sa binata. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng mga atake, nagbanggaan ng may malakas na puwersa sa bulwagan. Kinukutya siya, tinanong niya kung kaya ba talagang protektahan ng binata ang halimaw. Sumagot siya ng pasigaw, sinasabing hindi halimaw ang kanyang kapatid na tulad niya. Kinuha ni Takatora ang kristal na nasa halimaw para gamitin sa kanyang atake. Sa isang malakas na atake, inihagis niya ang kristal patungo sa malaking halimaw. Nang makita ang atake, lumingon ang binata at napagtantong may isa pang atake na darating. Sa isang pasulyap, naintindihan niya kung ano ang nangyayari sa bulwagan. Sumisigaw na tatalunin niya ito, sumugod siya para harapin si Takatora.
Habang nagpapalitan sila ng atake, sinabi ni Takatora na huwag siyang masyadong magtiwala sa kanyang lakas. Pagkatapos ay sinabi niyang pagpuputol-putulin niya ito kasama ang halimaw. Nang makita ang paparating na atake, tumakbo siya para protektahan ang kanyang kapatid mula sa tama. Nakatayo sa harap ng kanyang kapatid, isinisigaw niyang hindi ito isang tunay na halimaw. Ginunita ang nakaraan, naalala niya ang kanyang kapatid na sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Pagkatapos ay sinabi niyang nagpasya siyang siya ang magpoprotekta sa kanyang kapatid anuman ang mangyari. Sa isang sigaw, isinumpa niyang sa pagkakataong ito, ililigtas niya ang kanyang kapatid. Sa isang alaala, tumatakbo silang dalawa ng magkahawak kamay, masayang nakangiti. Pagkatapos ay nagawa niyang harangin ang atake ni Takatora gamit ang kanyang talim na uling. Naiinis, nagulat si Takatora sa lakas na ipinakita niya. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, sumugod siya kay Takatora ng buong lakas. Nagdeklara sa huli, pinatalsik niya ang binata gamit ang isang malakas na atake. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa pinagsasaluhan nila ng kanyang mga magulang. Nakangiti, tinanong niya kung wala bang dalawa pang magay sa bahay na yon. Naalala ang kanyang tahanan, nagtaka siya kung umalis din ba ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay isiniwalat niyang humingi ng pera ang kanyang mga magulang para hindi isa publiko ang pagbili ng orbi. Nang marinig ang kontrabida na sinabing inasikaso niya sila, napuno ng purong galit ang kanyang mga mata. Ngumisi, idinagdag ni Takatora na nagbigay sila ng magandang experience points. Sumisigaw sa kontrabida, sinabi niyang umalis na ito sa kanyang paningin ngayon din. Nakangiti, nagbabala si Takatora na hindi na ito magiging tulad ng dati. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang atake, lumilikha ng isang malaking halimaw na yelo. Malakas na sumisigaw, inilunsad ng binata ang kanyang atake ng uling para kontrahin ito. Ang atake ng yelo ay tinamaan at nahati sa dalawa ng uling ng binata. Lumipad ang kanyang atake at nagdulot ng pagsabog sa likod ng bulwagan. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang laban, nagpapalitan ng mga atake sa mabilis na paraan. Pagkatapos ay nagreklamo siya, sinabing halos matamaan siya ng isa sa mga atake. Nakangiti, sinabi ni Takatora na gumaling na siya, ngunit hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isa pang atake ng yelo, na hindi masabayan ng binata. Bigla, tumalon ang halimaw sa harap ng atake para protektahan ang binata. Nang makita ito, lumingon siya at isinigaw ang pangalan ng kanyang kapatid, natigilan sa ginawa nito. Nagniningning ang mata ng halimaw na nagpapakitang may natitira pa itong malay. Sa isang ungol, sumugod ang halimaw at direktang tinamaan si Takatora. Tumalsik, naramdaman ni Takatora ang impact at napasigaw sa tama. Tinatawag ang kanyang kapatid, iniisip niya kung nakikilala ng halimaw ang kalaban. Nakaharap kay Takatora, naghanda ang halimaw para sa paparating na laban. Hindi makapaniwala, iniisip niya kung posible bang protektahan ng isang halimaw ang isang tao. Ngunit sinabi niyang hindi ito mahalaga at pareho silang hahatulan at parurusahan. Nang magkaroon ng ideya, naisip niyang kung mapipigilan niya ang mga galaw nito, maaari siyang manalo. Napagtanto niyang kaya niyang kontrolin ang estado ng materya gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang nakalagay ang kamay sa lupa, naghahanda siyang sumabay sa tiempo ni Ichiyumi. Naiinis, naghahanda si Takatora na maglunsad ng atake para sirain ang uling. Ang abo ay naging likido, kumakalat sa buong sahig ng bulwagan. Sa isang sulyap, napansin niya ang pagbabago sa anyo ng abo. Pagkatapos ay dumikit siya sa sahig, hindi maigalaw ang kanyang mga paa. Sumisigaw na gumana ito, sumugod ang binata para ibigay ang pangwakas na suntok. Galit na sinabi niyang hindi siya mapipigilan ng ganoong skill. Pagkatapos ay tumalon siya para makawala sa abo at atakihin ang binata. Ngunit bigla siyang nagulat sa halimaw na lumitaw sa mismong likuran niya. Sa isang pangwakas na suntok, ibinaon ng halimaw ang ulo ni Takatora sa lupa habang nakangiti. Ipinagdiriwang niya ang tagumpay at tinawag ang pangalan ng kanyang mahal na kapatid. Iniisip niyang sa wakas ay natalo na ng kanyang kapatid ang masamang kontrabida, ngunit biglang nagsimulang dumura ng maitim na likido ang halimaw mula sa bibig nito. Dahil sa takot, sumigaw siya para sa kanyang kapatid, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay nagsimulang matunaw ang halimaw, tumalsik ang dugo mula sa buong katawan nito. Gulat na gulat, sumigaw siya para sa kanyang kapatid, habang pinapanood ang nangyayari sa harap niya. Sumisigaw sa kawalan ng pag-asa, hindi niya matanggap ang nangyayari. Pagkatapos ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang vassal skill, ngunit tila hindi ito gumagana. Sakto namang bumangon si Takatora, pinapagaling ang sarili gamit ang kanyang madilim na kapangyarihan. Isang notifikasyon ang nag-anunsyo na na-clear na ang magic pouch at maglalaho na ito. Nakaluhod sa lupa, nanatili siyang hindi gumagalaw sa harap ni Takatora, hindi makakilos. Habang iniinsulto siya, sinabi ni Takatora na binalaan na niya itong huwag masyadong maging kampante. May tingin ng pagkamuhi, sinabi niyang tatapusin na niya si Takatora ng tuluyan. Sa sandaling iyon, tumayo siya, handa na para sa huling paghaharap sa kontrabida. Humaharap kay Takatora, nagpakawala siya ng madilim na kapangyarihan at tinakot ito gamit ang kanyang lakas. Sumisigaw na papatayin niya ito, ipinapakita ng kanyang mga mata ang purong puot at paghihiganti. Sa isang sigaw ng galit, sumugod siya at inatake si Takatora gamit ang buong bagsik niya.
Nang mapansin ang pagbabago, nagtaka si Takatura kung ito ba ay isang bagong skill. Sinabing hindi ito mahalaga, naghanda siyang tapusin ang laban sa isang suntok lang. Nagpalitan sila ng suntok, nagbanggaan ng may malakas na epekto ng kapangyarihan. Nagulat si Takatura nang mapagtantong mas malakas na ngayon ang abo nito. Pagkatapos ay binihag siya ng abo, kaya hindi siya makagalaw sa bulwagan. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, sumulong ang binata para ibigay ang pangwakas na suntok kay Takatura. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang pagsabog na nagpatalsik kay Takatura ng may matinding lakas. Ang suntok ay lumikha ng isang malaking hukay sa lupa na nagpapakita ng lakas ng atake. Nakahiga sa lupa, nagtataka siya kung ano ang nangyayari at paano siya natalo. Sa labas ng kalsada, may lumapit sa bumagsak na katawan ni Takatora. May mapuot na titig, sinabi ng binata na hindi mahalaga kung ilang beses niya itong patayin. Napatalsik pa atras, tinamaan siya ng sapul ng isang di inaasahang suntok. Nakatayo, tinitigan lang ng hunter ang kanyang kalaban nang may nakakatakot na presensya. Kahit nanginginig, sinabi niyang wala na siyang pakialam sa kung anuman ang mangyari. Sumisigaw na papatayin niya ito, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na atake ng yelo. Habang nakatitig ng maigi, tila hindi na tinag ang hunter sa paparating na atake, ngunit ang suntok ay ganap na naharangan bago pa man ito makalapit. Pagkatapos ay sumigaw sa sakit ang umatake nang tamaan siya ng isang ganting atake. Ganap na natalo, nasa lupa na siya ngayon, halos hindi makagalaw. Lumapit sa lalaking nasa lupa, huminto ang hunter sa mismong harap niya. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may ngiti kung tapos na ba ang laban. Napagtanto ang panganib, sinabi ng lalaki na kailangan niyang makatakas sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ngunit walang pagkakataong makatakas, naghanda ang hunter ng isa pang suntok para tapusin ang laban. Pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, isang malaking pagsabog ng enerhiya ang sumabog sa gitna ng kalsada. Nang mawala ang usok, ang tanging natira ay isang higanteng hukay sa aspalto. Nakahiga sa ilalim ng hukay, umuungol na lamang siya, hindi na kayang lumaban pa. Habang nakatitig sa hunter, nagulat ang lalaki sa kanyang napakalakas na presensya. Sumisigaw na mamatay na siya, nagpa siya ang hunter na sumugod para sa pangwakas na suntok. Nang makitang malapit nang mapatay ang kanyang kasama, nagpakawala siya ng atake para tapusin ang laban. Ngunit biglang lumitaw ang isang babae, gumawa ng isang kalasad para protektahan ang bumagsak na lalaki. Sa matinding hirap, sinusubukan niyang pigilan ang walang tigil na atake. Nagsimulang lumakas ang puwersa ng atake, lalong itinutulak ang kanyang depensa. Napagtanto ang sitwasyon, sinabi niya sa sarili na napakasama nito. Hindi makayanan ang presyon, nabasag ang kalasad at direkta siyang tinamaan. Napatalsik pa atras, bumagsak siya sa lupa na nagtataka kung ano ang nangyayari. Kahit sugatan, nanatili siya sa lupa habang pinapanood ang dahan-dahang paglapit ng hunter. Tumayo, sinabi niya kay Arata na hindi niya hahayaang patayin nito ang lalaking iyon. Pagkatapos ay sumigaw siya ng desperado, nagmamakaawa kay Arata na bumalik sa normal. Nakararamdam ng matinding sakit, hinawakan niya ang kanyang ulo at nagsimulang sumigaw. Nagbabala siya na kung lumala ang pinsala, tiyak na makikialam ang asosasyon. Inilayo ang kanyang mukha, pagkatapos ay nanahimik siya, pinapanood na lang kung ano ang mangyayari. Nakahiga sa lupa, sinabi ng lalaki ng may ngiti na tapos na rin siya. Alam na kailangan niyang kumilos, naghanda siyang protektahan ang kanyang bumagsak na kasama. Hawak ang kanyang ulo, nagsimula siyang umungol, nakakaramdam ng matinding sakit. Pagkatapos, pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, nagpakawala siya ng isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Lumipat ang eksena sa isang control room, isang babae ang nagmamasid sa pagkawasak sa ilang mga monitor. Sinabi niya sa sarili na ito ang pinakamasamang sitwasyon na maiisip niya. Nagmamadaling lumabas sa lugar, tila determinado siyang harapin ang problema ng mag-isa. Samantala, sa Jade Larry Guild, may nagsabing naging problema na ang sitwasyon. Habang kausap sa telepono, sinabi ng isang lalaki na malinaw ang kapabayaan ng asosasyon. Ngunit dahil nakakatuwa para sa kanya ang lahat, iminungkahi niyang lumabas sila at magsaya ng kaunti. Bumalik sa kalsada, isang pagsabog ang sumabog sa tabi mismo ng dalawang hunter. Ganap na wala sa kontrol, nagpakawala siya ng isang malakas na pagsabog sa babae. Sumusulong sa matulin na bilis, sinisira ng pagsabog ang lahat ng nasa daan nito. Diretsong patungo sa kanya, tila imposibleng iwasan ang atake. Walang matakbuhan, nakatitig na lang siya habang palapit ng palapit ang atake. Bigla, isa pang atake ang lumitaw at hinarangan ito sa huling segundo. Guminhawa, umiti siya, napagtantong naligtas siya sa tamang oras. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang tagapagligtas, humihingi ng paumanhin sa pagkaantala at tinatanong kung ayos lang siya. Humihingi ng paumanhin sa nangyari, tinulungan niyang tumayo ang nasugatang babae. Pagkatapos ay sinabi niya sa babae na ipaubaya na sa kanya ang lahat, inaamin ang sarili niyang pagkakamali at paghatol. Humaharap sa kalaban, naghahanda siya para sa labanang darating. Pinagmamasdan ang kanyang kalagayan, sinabi niyang tila ganap na itong wala sa kontrol. Naaalala ang mga eksena mula sa nakaraan, naaalala niya ang mga sandaling magkasama sila noon. Sa isang determinadong tingin, naghahanda siyang lumaban gamit ang lahat ng mayroon siya. Sumusugod, nagpakawala siya ng sariling atake sa kalaban na wala sa kontrol.
Ngunit isang lalaki ang lumitaw na nagsasabing sa wakas ay ipinakita na ng irregular ang kanyang tunay na anyo. Sumagot siya na akuin nila ang responsibilidad at ibabalik siya. Sabi niya, iba ang opinyon ng asosasyon, habang iniuunat ang kanyang kamay patungo sa kanya. Galit na nagtanong siya kung ano ang sinabi ng asosasyon, sinasabihan siyang huwag itong gawin. Sumagot siya na tila lahat sila ay labis na nag-aalala sa irregular. Sumisigaw, iginiit niya na responsibilidad ito ng Jade La Guild. May seryosong tingin, naninindigan siya sa kanyang desisyong protektahan ito. Nang makita ang paparating na atake, sumigaw siya na bantayan nito ang kanyang likod. Ngunit may ngiti, tila walang pakialam ang lalaki sa paparating na atake. Pagkatapos, biglang naharangan ang atake bago pa man siya tamaan. Nagulat, sinabi niyang naglaho ito at may mga talulot na nahuhulog sa lahat ng dako. Bigla siyang lumitaw sa likod ng wala sa kontrol na hunter. Gamit ang kanyang teknike, hinampas niya ang binata na sumigaw sa sakit dahil sa impact. Nagulat, napagtanto niyang nagawa niyang pigilan si Arata sa isang iglap lang. Tinanong niya kung balak ba nitong patayin siya, nagbabala na hindi niya iyon hahayaan. Sinabi niyang tila malapit siya rito at ang hampas ay nagpakalma lang sa kanya. Sinabi niyang sayang kung papatayin siya at sinabihan siyang ipaubaya na lang sa kanya ang lahat. Sa sahig, umungol ang binata, sa wakas ay tila medyo kumalma na. Sumisigaw ng walang kontrol, naglabas ng napakalakas na kapangyarihan ang binata laban sa lalaki. Nagkomento siya ng nakangiti na tulad ng inaasahan niya, ito ay isang mataas na antas ng kapangyarihan ng Magay. Pagkatapos ay sumugod ang hunter at nagpakawala ng sunod-sunod na atake sa kanyang target. Ang kanyang kapangyarihan ay marahas na bumangga sa depensa ng lalaki na nanatiling hindi gumagalaw. Ipinaliwanag niya na kulang pa sa kontrol ang binata, kaya hinahayaang magwala ang kanyang kapangyarihan. Humihingal ng malalim, tila ginamit niya ang lahat ng lakas sa huling atake iyon. Pagkatapos ay inanunsyo niyang oras na para dalhin siya sa asosasyon bago masira ang lahat. Nagulat, tinanong niya kung ano ang mga plano nito sa pagdadala sa binata sa asosasyon. Simpleng sagot niya na desisyon iyon ng asosasyon lamang. Hindi maintindihan, nanahimik siya, sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Naghahanda ng isang teknike, nagsimula siyang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamay. Bigla, ang katawan ng binata ay iniangat sa ere ng isang di nakikitang puwersa. Desperadong sumigaw siya, tinatanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin sa hunter. Ang katawan ng binata ay tuluyang binalot ng malaking enerhiya. Sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil pinatulog niya lang ito sandali. Nagpaalam ng nakangiti, sinabi niyang magkikita pa sila sa paligid. Nakatitig sa walang laman na lugar, nagulat siyang makita na naglaho na ito. Hinayaan niyang bumagsak ang kanyang braso, tila nadidismaya dahil hindi niya ito napigilang umalis. Nakatayo sa gitna ng kalsada, iniisip niya kung gaano kahirap basahin ang isip nito. Lumitaw ang isa pang babae na tinatawag ang kanyang pangalan na medyo nag-aalala pa rin. Nakitang ayos lang siya, binanggit ng babae na nailikas na ang mga residente. Sinabi niyang halos hindi nila naiwasan ang pinakamasamang posibleng sitwasyon. Tinanong naman ng isa pang babae si Ray kung ano ang nangyari kay Arata. Nanahimik, nagpakita lang siya ng ekspresyon na parang ayaw niyang sumagot. Nagbago ang eksena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na mukhang litong-lito. Nakatali sa isang gurney, nagsimula siyang magtaka kung anong lugar ito. Sinusubukan niyang intindihin kung ano ang nangyari, naaalala niyang kalaban niya si Takatora. Nakaramdam ng matinding sakit, nagreklamo siyang sumasakit ang ulo niya kapag sinusubukan niyang makaalala. Naglalakad patungo sa kanya, isang misteryosong lalaki ang pumasok sa madilim na silid. Hawak ang isang latigo, huminto siya sa harap mismo ng nakataling binata. May masamang ngiti, tinanong niya kung maaari na ba silang magsimula. Sa gitna ng mga guho, ang lugar ng dating labanan ay tuluyang nawasak. Isang kamay ang lumitaw mula sa mga wasak na nagpapakitang may nakaligtas sa atake. Habang hirap na tumayo, napagtanto niyang nakaalis na ang kanyang kalaban. Galit na galit, sinuntok niya ang lupa habang sinusumpa ang sarili sa pagkatalo. Sumusumpa na hindi niya ito tatanggapin, nangako siyang mas lalakas pa. Samantala, umiti ang lalaking may latigo na ninanais na magdusa siya sa impyerno. Pabalik sa selda, sinabi lang ng binata na wala na siyang pakialam sa kahit ano. Pagkatapos ay sinabi niya na kung magpapatuloy ito, patuloy lang siyang imbestigahan. Sakto naman, nagulat siya sa isang kagyat na abiso sa kanyang telepono. Ipinapakita sa screen na nawalan sila ng signal ng 3 hunter at isang magical fisher. Bukod dito, sinasabi sa alerto na mag-isang pumunta si Ichiyumi upang sagipin sila. Nag-aalala, iniisip niyang masyadong pinipilit ng kaibigan niya ang sarili kahit kailangan nitong magpahinga. Pagkatapos ay napagtanto niya na nasa malaking panganib si Ichiyumi at kailangan ng agarang tulong. Papunta sa headquarters ng asosasyon, tila kalmado ang lahat sa isang sandali hanggang sa isang silid, isang lalaki ang sumubok sa kanyang mikropono, tinatanong kung naririnig nila siya. Humihingi ng paumanhin sa pag-abala sa lahat, nagsimulang i-broadcast ang isang pangkalahatang anunsyo. Bilang presidente ng asosasyon, naglabas siya ng isang emergency directive para sa lahat. Dumidiretso sa punto, naghanda ang lalaki na ihatid ang malaking balita. Inihayag ng anunsyo na sa wakas ay nahuli na nila ang pinakahahanap na irregular.
Sumisigaw sa galit, sinabi ng isang hunter na hindi siya maaaring arestuhin ng walang patunay. Tinanong din niya kung nasaan siya ngayon, nagmamakaawa na payagan siyang makita ito. Ipinaliwanag niya na ang mga kaso ay para sa pakikipaglaban ng wala sa kontrol at pagsira sa lungsod. Higit pa riyan, ito ay isang seryosong paglabag sa mga patakaran ng asosasyon. Nagulat ang hunter sa telepono nang mapagtanto kung sino ang kanilang pinag-uusapan. Nakasaad din na ang kanyang hindi kilalang kapangyarihan ay naobserbahan sa antas ng gold rank. Narinig ang anunsyo, sumigaw siya na ang ideya ng pag-alis sa kanya ay sobra na. Pagkatapos ay sinabi niya na bilang responsable sa kanya, akuin niya ang lahat ng sisi. Ngunit nagbabala ang presidente na tutukuyin nila ang kanyang kalikasan at imbestigahan siya tungkol sa Magay. Sa telepono, tinanong ng isang babae kung ang investigasyon ay hahawakan ng kinatatakutang sanctioner. Nagtapos siya sa pagsasabing dapat maging alerto ang lahat. Pagkatapos ng broadcast, lumingon ang gwardiya at nagsimulang umalis sa pasilyo. Nag-aalala, sinabi niya sa sarili na sa ganitong takbo, hindi tiyak ang kanyang kinabukasan. Tumatakbo sa pasilyo, sinusubukan niyang makarating sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Papunta sa bilangguan sa ilalim ng lupa, isang sigaw ng sakit ang umalingaw-ngaw sa mga selda. Pagkatapos ay sinabi ng inquisitor na ang pain tolerance ng binata ay karaniwan lamang. Humihingi ng mga sagot, nagbabala siya na hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang tungkol sa mga magical beast. May pasa sa mukha, sumagot lang ang binata na wala siyang alam. Nakatitig sa bilanggo, naghanda ang lalaki na ipagpatuloy ang investigasyon. Ngunit nang hahampas na sana siyang muli, may sumigaw na huminto siya agad. Pagdating sa selda, bigla siyang lumitaw, naantala ang sesyon ng pagpapahirap. Ipinakilala ang sarili bilang si Ray, inutusan niyang itigil agad ang investigasyon. Pagkatapos ay nang-aasar siyang nagtanong kung may pahintulot ba siyang pumunta doon. May seryosong tingin, simpleng sagot niya na, meron siya. Bahagyang nakangiti, tila hindi na tinag ang inquisitor sa kanyang pagdating. Sinabi niyang gusto niyang kausapin ito, sinabihan silang dalawa na umalis sa silid. Sinabihan siyang mag-ingat, nagpaalam ito at umalis sa selda. Lumapit sa binata, nagkomento siyang mukhang mas kalmado na ito ngayon. Nakayuko lang siya, walang ipinapakitang reaksyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung natatandaan niyang nawalan siya ng kontrol habang lumalaban. Isinalaysay ang nangyari, ibinunyag niyang nasaktan si Ichiyumi sa pagsubok na pigilan siya. Ipinaliwanag niya na nadamay ang babae sa gulo at ngayon ay ginagamot. Sinasabing wala nang natitira, sinabi niyang nararapat siyang parusahan sa lahat. Sa isang mabilis na flashback, naaalala niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid at ang sarili niyang kawalan ng kapangyarihan.